Ang pulis na ito ay eksaktong 1 taon nang nagtatrabaho sa istasyon ng pulisya ng distrito. Nang bigyan siya ng kanyang superior ng isang mahalagang tungkulin. Ito rin ang mismong kaso na kanyang pinakaasam na maimbestigahan sa mahabang panahon. Noong taong iyon, dahil sa sariling pag-aalinlangan kahit na nakita na niya ang salarin. Ngunit hinayaan niya itong makatakas, na naging dahilan ng labis na pagsisisi ng pulis. Sa pagbabalik na ito, determinado siya na kailangang mapilitan ang taong iyon na magbayad ng nararapat. Ang kapansin-pansin sa kaso ay ang lahat ng 4 na biktima. Pagkatapos mamatay, ay pawang may ngiting kasing ganda ng bulaklak. Magbalik tanaw tayo sa nakaraan ng kaunti. Ang unang babae ay isang guro sa mababang paaralan na may pusong mapagmahal. Kakauwi lang niya galing sa palengke at papasok na sana sa bahay para hanapin ang estudyante. Nang bigla siyang inatake ng isang tao mula sa likuran. Kasama niya ang kanyang estudyante dahil maagang naulila ang bata, kaya kinupkup niya ito. Mga 1 oras bago iyon, ang bata, si Hammock, ay aksidenteng nakapakinig sa tawag ng guro at nalungkot ang mukha na tila may nalamang lihim na nakagigimbal. Narinig niyang may kausap na lalaki ang guro habang may hawak pang singsing na panligaw na kumikinang at puno ng sakit na emosyonal. Agad na nilakasan ni Hammock ang TV para ipakita ang pagkadismaya sa paraang napakabata ngunit may sariling paninindigan. Sakto namang may isa pang lalaking tumawag na lalong nagpagulo sa kanyang isip. Nang malaman niyang may lalaking lumalapit sa guro, si Hammock ay agad na tumakbo sa bintana para mag-usisan na parang bag itong detective. Totoo ngang may isang lalaki doon. Pagkatapos noon, sinabi ng guro na lalabas siya para bumili ng isda. Naghihinala ni Hammock na nagsisinungaling siya para makipagkita sa lalaking iyon. Kaya nagpa siyang sumunod dahil sa damdaming selos at alala. Mabuti na lang at bumili nga talaga ng isda ang guro, kaya nakahinga siya ng maluwag at umuwi na. Nang mapayapa na ang loob, kinuha na rin ni Hammock ang singsing ng guro at mabilis na tumakbo paakyat ng itaas, na parang ang singsing ay ebidensyang kailangang ikandado. Pagbalik ng guro, nakita niyang nagtatago sa itaas ang estudyante. Tinawag niya ito ng paulit-ulit pero ayaw bumaba, kaya wala siyang nagawa kundi umalis. Habang binubuksan niya ang kandado ng pinto, bigla siyang inatake ng kung sino mula sa likuran. Sa mabilis at malinis na kilos ng salarin, hindi man lang nakaganti sa gulat ang guro at agad na bumagsak sa sahig. Nang siya ay nakahiga na, dahan-daang kumerba ang gilid ng kanyang labi na tila isang ngiti. Pagkatapos maasikaso ang lahat ng ito, nag-ayos pa siya ng eksena bago tuluyang umalis. Ang pinangyarihan ay napakalinis kaya wala ni isang bakas ng salarin ang matagpuan. Ang unang 2 kaso ay may pagitang 3 hanggang 4 na taon. Ngunit ang huling 2 ay magkasunod sa loob lang ng isang araw. Kaya lahat ay kinilabutan. Ang tanging pahiwatig ay ang paraan ng pagpatay. Bawat beses ay laging parehong-pareho na parang photocopy. Gumagamit ang salarin ng pampatulog na hinaluan ng pampaluwag ng kalamnan para pigilan ang biktima. Tsaka siya kumikilos ng napakalupit, bago pinsalin ng gurong si Kim Lan sa simula ng pelikula. Kampante pa siyang tumawag sa himpilan ng pulisya para mag-ulat. Noong oras na iyon, tanging si Cho Bin at ang nakatatandang si Lam ang naka-duty. Kaya agad na umalis ang dalawa. Dahil walang tiyak na address, naghiwalay sila para maghanap. Si Cho Bin ang unang nakarating sa pinangyarihan. Bago siya dumating ay natapos na ang salarin sa paglilinis at kasalukuyan siyang kampanteng. Kumukuha ng larawan ng biktima na tila ba nag-iipon ng alaala. Pagkapasok pa lang ni Cho Bin sa bahay ay nag-aabang na ang mamamatay tao at bigla siyang inatake. Kaya naging labanan para sa buhay ang sitwasyon. Tinutukan ni Cho Bin ang salarin ng baril para bantaan. Ngunit hindi man lang ito natakot. Mapangahas pa nitong idiniit ang baril sa sariling noo bilang hamon. Sa unang pagkakataon ng paglutas ng kaso, nang inig ng husto si Cho Bin at hindi nakalabit ang baril. Kaya ang naging kapalit ay isang mabilis na pag-atake ng salarin na nagdulot ng kanyang pagkawalang malay. Bago umalis, kinuha pa nito ng walang pag-aalinlangan ng isang pirasong laruan ni Hammock. Ang buong pangyayaring iyon ay nakita mismo ng bata. Nang dumating ang nakatatandang si Lam sa pinangyarihan, aksidente niyang nalampasan ang salarin nang wala man lang hinala. Ngunit ang takot sa mga mata ni Hammock ang agad na nagparamdam sa kanya na may mali. Pagkatapos utusan ang bata na tumakbo, hinabol niya ang salarin at nagsimula ang kanilang pag-aaway. Sa taglay na karanasan ay nakayanan ng nakatatanda ang laban. Ngunit sinwerte ang salarin ng makahawak ng matulis na bagay at nakamamatay na gumanti. Nang magising si Cho Bin at humabol, ang tanging nakita na lamang ay ang malamig na bangkay ng kasama. Hindi nagtagal, may ibang puwersang dumating at natuklasan sa katawan ng biktima ang mga sugat sa leeg at braso. Lalo na ang ngiting pamilyar kasama ang hiwa ng kutsilyo sa palso na katulad ng 4 na naunang kaso. Sa ibaba, nahanap ni team leader Bang ang pampublikong telepono na ginamit ng salarin sa pag-ulat. Ayon sa may-ari, ang lalaki ay nakasombrero, nakamaskara ng maigi, may taas na humigit kumulang 1.80 m, naka-overall na madilim ang kulay at may itim na backpack.
Higit sa lahat, sa kanang kamay ay may lumang peklat na hinihinalang mula sa paso. Nakakuha rin ang mga pulis ng mga fingerprint. Habang nasa ospital si Chubin, sinisikap niya inaalala niya ang mga alaala at iginuhit ang orasan na ginamit ng salarin. Ito ay isang hugis parihabang orasang ginto na inilalagay mismo sa harap ng biktima, upang makita nila mismo ang oras ng kanilang buhay na lumilipas bawat segundo. Habang ang salarin naman ay nakatayo doon at ninanamnam ang sandali na parang nanunood ng countdown. Ang biktima sa pagkakataong ito ay si Kim Lan, isang guro na nakatira kasama ang kanyang estudyanteng si Hamok. Ang bata sa sandaling ito ay sobrang natakot hanggang sa hindi na makapagbigay ng karagdagang impormasyon at tahimik na tumitig lamang kay Chubin. Noong gabing iyon, pinuntahan ni Chubin si Hamok at ang bigat ng pagsisisi ay lalong tumindi nang sisihin siya ng bata sa hindi pagpaputok ng baril, kaya ang salarin ay nakatakas. Sa puso ni Hamok, si Kim Lan ay hindi lamang isang guro kundi parang isang tunay na ina. Pinatahimik ni Chubin ang loob ng bata at sinabing magtiwala sa kanya. Dahil siya lang ang tanging nakakita sa mga mata ng salarin. Nangako siya mismo ang dadakip sa mamamatay taong iyon para tapusin ang seryeng ito ng trahedya. Sa loob ng silid interogasyon, ang Chubin ng mahigit 10 taon na ang nakalipas ay naging duwag sa punto na kahit ang katotohanan ay hindi niya kayang ibuka ang bibig para aminin na nagkaroon siya ng pagkakataong kumilos laban sa salarin. Ngunit pinili niyang manahimik, na naging dahilan ng pagpanaw ng kanyang kasamahan. Ang pananahimik na iyon ay nagdulot ng sugat na habang buhay na dadalhin. Pagkatapos ng kasong iyon, ang pinuno ng death squad na siya ring guro ni Chubin ay nagpas siyang magbitiw sa tungkulin. Kasabay nito, ipinasa niya ang lahat ng pahiwatig at ang pinagsumikapan niya sa buong buhay sa kanyang alagad. Parang pagbibigay ng huling pagsusulit na walang sagot, sa pagtanggap ng pamanang espiritual na mas mabigat kaysa sa bakal na iyon. Si Chubin mula noon ay nagpakasubsob sa trabaho na parang humahabol ng KPI sa kamatayan. Araw-araw niyang ibinabaon ang sarili sa mga kaso ng pagpaslang ng walang pahinga. Hindi naglalakas loob na magtamad-tamaran. Dahil sa sandaling huminto siya, ang pakiramdam ng kasalanan noong taong iyon ay agad nalilito para kagatin siyang muli ng nakamamatay. Ang panahon naman ay walang pakialam na parang isang miren. Sa isang iglap ay 17 taon na ang lumipas habang ang bangungot ay nananatili pa rin sa dating lugar. Tumatangging tumanda kasama ng may-ari. Si Hamok noon ay isa na ngayong ganap na binata. Pumasok siya sa himpilan ng pulisya na may kalmado ang panlabas na anyo. Ngunit sa loob ay dala-dala ang buong nakaraan na ayaw pang mamahinga ng tahimik. Sa pagbabalik sa lugar na ito, muli niyang nakatagpo si team leader Bang pagkaraan ng 17 taon na pagkakalayo. Nagkatinginan ng dalawa habang ang panahong namamagitan sa kanila ay napakahaba na kayanan nitong bumuo ng sariling record. Si Hamok nagpahayag ng kagustuhang sumali sa death squad para i-trace ang salarin noong taon na iyon, ang pumatay sa taong pinakamahal niya, na naging sanhi ng pagkaipit ni team leader Bang sa alanganin. Sa sitwasyong hirap magdesisyon, habang nagbabalak na makipag-usap kay Chubin, ay saktong may sumabog na bagong kaso. Natila ba takot ang tadhana na mabakante ang lahat, nang hindi na naghintay ng mahabang paliwanag. Agad na isinama ni Chubin si Hamok sa pinangyarihan, para na rin masubak ang galing ng bago. Sa crime scene, nakakita ang forensics ng dalawang bakas ng paa. Isa sa biktima at isa sa salarin. Simple lang pero sapat na para pag-isiping mabuti ang utak. Ang biktima ay si Madok, 42 taong gulang, lokal na nagtatrabaho sa paggawaan ng orasan. Tuwing katapusan ng linggo ay umaakyat siya sa bundok para magtanghalian at nananatili doon buong araw bilang isang malusog na gawi. Hanggang sa walang sinumang nag-akal ang haantong ito sa isang pagpatay. Ang posisyon ng bangkay ay hindi naging maayos tingnan. Ang dalawang kamay ay nakatali sa likod. Ang baba ay nakapatong sa puno na tila lumuluhod at nagsisisi. At may isang dakot ng dahon sa loob ng bibig. Sa likuran ay may peklat mula sa isang bagay na napakainit na idiniit. Pagkatapos ng isang ikot ng pagsusuri, nakumpirmang namatay ang biktima dahil sa pisikal na puwersa. Ang pagsusuri sa bangkay ay nagtakda na ang biktima ay namatay bandang alas 7 ng gabi noong nakaraang araw. Noong una ay inakala ng mga pulis na ang motibo sa krimen ay may kaugnayan sa pag-ibig. Dahil ang lugar na ito ay libis, maganda ang tanawin, at napakaangkop para sa mga romantikong pakikipagtagpo, ngunit nagtapos sa isang paraang hinding-hindi romantiko. Agad na sinalungat ni Hamok ang puntong iyon dahil ang biktima ay nakasuot ng punit na damit na panloob. Ang detalyeng ito ay nagmukhang malayo sa katotohanan ang teorya ng pakikipag-date, na kasing layo ng pagsusuot ng Amerikana sa pag-akyat ng bundok. Naniniwala siyang ang tunay na motibo ay paghihiganti. Dahil ang posisyon ng pagluhod na iyon ay parang sapilitang pagsisisi. Malinaw na pinipilit ng salarin ang biktima na humingi ng tawad para sa isang partikular na bagay, na nagpapatunay na may malalim na alitan sa pagitan ng dalawa. Ang pagkakaiba sa laki ng pangangatawan ay napakalinaw din na makikita sa sukat ng sapatos sa pinangyarihan.
Ang biktima ay laki 43, habang ang salarin ay laki 39 lamang. Ang agwat na ito ang nag-udyok sa salarin na maghanda ng napakadetalyado, mula sa sandata, oras, hanggang sa lokasyon. Dahil kung hindi pagpaplanuhang mabuti ay madali siyang malalabanan. Sa pakikinig sa matalas na pagsusuring ito, nagpakita si Chubin ng kasiyahan, ang uri ng kasiyahan ng isang tao na nakakita ng mas batang bersyon ng kanyang sarili. Tinawag niya si Hamok sa kotse para mag-usap. Pinuri siyang mahusay at may potensyal na umunlad. Ngunit nang marinig ang pangalan ay agad siyang nagulat, hanggang sa muntik na siyang mawalan ng kontrol sa pagmamaneho. Dahil ang pangalang iyon ay tumama ng diretso sa alaala ng 17 taon na ang nakalipas ng walang pahintulot. Pagkatapos makumpirma na si Hamok nga ang batang iyon sa kaso noong taong iyon, si Chubin ay matigas na tumangging tanggapin siya sa death squad. Binaliwala ang mga payo ng nakatataas hanggang sa matuyo ang lalamunan. At nagbanta pang ang magbibitiw sa tungkulin kung pipilitin. Talagang mas pipiliin pa niyang iwan ang trabaho kaysa sa iwan ng bangungot. Gayunpaman, nang maalala niya ang huling habilin ng kanyang guro bago ito pumanaw, pinilit niya ang sarili na maging kalmado kahit sa loob ay nananatili ang matinding takot na baka si Hamok ay bumalik dito nang may balak na maghiganti para sa kanyang guro noon, isang isiping sapat na para hindi siya makatulog ng mahaba. Nag-aalala rin si team leader Bang tungkol dito. Ngunit naniniwala siyang kung hahayaang manatili si Hamok sa tabi ni Chubin ay mas madali itong mababantayan. Ituring na lang na ilagay ang alalahanin sa harap ng mga mata para madaling pamahalaan. Sa wakas ay pumayag din si Chubin at pinagsabihan ang bagong sundalo na manatiling malapit sa kanya. Sa pangalan ay paggabay, ngunit sa katunayan ay mapagpanggap na pagbabantay. Ang asawa ng biktima ay ipinatawag sa istasyon para sa investigasyon. Nang tanungin tungkol sa malaking bag na naglalaman ng mga gamit, sinabi niyang hindi niya alam. Samantala sa labas, tinanong naman ni Hamok ang anak na lalaki ng biktima at nakatanggap ng sagot na ganap na kabaligtaran. Na tuwing aalis ang tatay nito ay lagi itong may dalang napakalaking bag. Agad na dinala ni Chubin ang bata para makipagharap, kaya mabilis na nagdahilan ng asawa na nakalimutan niya lang. Ang reaksyong napakabilis sa paraang kainahinala ay nagpaisip sa lahat kung ano nga ba ang nasa loob ng bag na iyon, na kailangan pang itago ng husto. Pagkatapos ng trabaho, hindi makatawag ng sasakyan si Hamok kaya hindi pa makauwi. Nang makita ito ni Chubin, agad siyang nag-alok na ihatid ang bata. Ngunit nang malaman niyang inuupahan ni Hamok ang dating bahay para tirhan, hindi niya mapigil ang manginig. Pakiramdam niya ay isa-isang nag-eempake ang nakaraan para magbalik. Bago umuwi ng bahay, dumaan muna si Hamok sa abandonadong industrial zone, kung saan naroon ang lumang kindergarten noon. Ito rin ang lugar kung saan siya kinupkop ng kanyang guro. Isang lugar na sa paghakbang pa lang ay automatikong nagbabalik tanaw ang mga alaala. Ang imahe ng guro noong taong iyon ay lumitaw ng napakalinaw. Kaya hindi mapigilan ni Hamok ang pag-iyak. Sinisisi niya ang sarili dahil sa pagtatampo at pag-akyat sa itaas, na hindi sinasadyang naiwang bukas ang pinto at nagbigay daan sa salarin. Isang pagkakamali ng bata, ngunit ang bunga ay napakalaki hanggang sa maging bangungot habang buhay. Bumalik si Hamok para tanungin si Chubin kung bakit noong taong iyon ay itinutok niya ang baril sa salarin. Pero hindi pa rin kinalabit ang gatilyo. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Chubin at tapat na nagsabi. Iyon ang unang kaso sa kanyang karera bilang pulis. Ang pag-iisip ay hilaw pa at talagang hindi pa handa ang loob na harapin ng isang krimeng ganoon kalubha. Ang isang tanong na tila hindi sinasadya ni Hamok ay naging sanhi ng kanyang pagkabagabag sa loob ng maraming taon. Dahil madalas niyang iniisip ang nangyari noong taong iyon. Pumanaw ba siya ng may matinding sakit o wala? Ngunit sa huli ay pinili pa rin niyang manahimik, dahil may mga katotohanan kapag sinabi ay lalo lamang makakasakit sa makikinig. Sa katunayan, ang paraan ng pagpatay noong taong iyon ay napakalupit na sa pakikinig pa lang ay sapat na para kilabutan ang sinuman. Hindi gustong tapusin ng salarin ang lahat ng mabilis kundi sadyang pinatagal. Ang pampatulog na hinaluan ng pampaluwag ng kalamnan ay nagdulot sa biktima ng ganap na pagkaparalisa at pagkatapos noon ay hiniwa ang pulso upang ang oras ng kamatayan ay dahan-daang lumipas. Para hayaan ang biktimang nakahiga doon nagising sa kawalan ng pag-asa. Bawat minuto, bawat segundo ay nararamdaman ang mga hakbang ng kamatayan na papalapit. Pagka-uwi sa bahay, nagpa siya si Chubin na patuloy na hukayin ang serye ng mga lumang kaso. Dahil ang mismong bangungot mula sa lumang pagkakamali ang naging dahilan ng kanyang pagkawala sa katotohanan. At sa pagkakataong ito ay hindi na siya magtatago pa, kundi kasama ni Hamok na hahanapin ang katotohanan hanggang dulo. Kinabukasan, agad na nagsimulang magtrabaho ang death squad. Sinusundan ang mga larawan ng bakas ng paa na iniwan ng salarin sa pinangyarihan. Karamihan ay naniniwalang wala itong kakaiba, ngunit sa isang sulyap lang ni Hamok ay nakita na niya ang problema. Sa pamamagitan ng kanyang karanasan, napansin niyang kahit parehong sukat 39 ang sapatos. Ang mga ito ay bakas ng paa ng dalawang magkaibang tao.
Ang isa ay kaliwete at ang isa naman ay pakanan. Mula sa mga bakas ng paang tila walang imik na iyon. Naguhit ni Hamak ang buong ruta ng paggalaw ng biktima kasama ang dalawang sospek. Batay sa pagsusuring ito, pinuntahan ng mga pulis ang pangunahing lugar at doon natuklasan ang napakaraming buto ng mga hayop. Hindi lamang iyon, may mga bakas din na nagpapakitang pinahirapan muna ang mga ito bago tuluyang mamatay. Ang eksena ay parang isang sementeryo ng mga alagang hayop sa bersyong katatakutan. Mula rito ay umusbong ang hinala na ang biktima, noong siya ay nabubuhay pa, ay maaaring nagmaltrato ng mga hayop. Kaya hinanap siya ng mga may-ari nito para maghayganti. Pinilit pa nilang paluhurin ang biktima bilang isang paraan ng pagpilit na humingi ng huling tawad para sa mga kaluluwang pumanaw na. Kinumpirma rin ito ng asawa ng biktima pagkatapos. Inamin niyang ginagawa na ito ng kanyang asawa mula pa noong 5 taon na ang nakalipas. Pati na rin ang pagkuha ng video bilang dokumento. Ang dahilan kung bakit hindi ito iniulat sa pulisya ay dahil sa kanyang pagbabanta. Na parabang sadyang natatakot at nagtitiis na lang para matapos na ang lahat. Kinuha ng mga pulis ang computer para sa investigasyon at halos sigurado na sila na ang salarin ay isa sa mga may-ari ng mga alagang hayop na iyon. Ngunit ang datos ay nagtala lamang sa loob ng huling 2 taon. Dahil dito, inutusan ni Chubin si Hamak na balikan ang lahat ng mga record sa mga natitirang taon. At isang pangalan ang mabilis na nakakuha ng atensyon si Hokwan. Isang taong may malubhang karamdaman sa pag-iisip. Noong ang aso ni Hokwan ay nasagasaan ng kotse. Ang kotseng iyon ay biglang nagliyab sa isang paraang puno ng drama. Ngunit dahil sa alibay mula sa ospital ng mga may sakit sa isip, nakaligtas siya sa hinala. Ang taong nagkumpirma nito ay ang doktor na si Thamvu. Sa pagsunod sa pahiwatig na ito, pinuntahan ng dalawa ang bahay ni Hokwan. Si Chubin ay nakipag-usap sa ina at doon niya nalaman pagkatapos mawala sa mundo ang asong iyon. Binigyan ng doktor sa mental ng isa pang aso si Hokwan. Sa kasalukuyan, 2 araw nang naghahanap ng aso si Hokwan at hindi pa bumabalik. Kapag tinatawagan ay hindi maabot ang kanyang numero. Samantalang 3 taon na ang nakalipas. Ang kanyang ama ay nagpasyang tumalon sa harap mismo ng anak. Ang trauma sa isip ay naging dahilan upang ganap na magkulong si Hokwan. Pinutol ang pakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak at hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung nasaan siya. Habang nangyayari ito, sinamantala ni Hamak ang pagkakataon na kumuha pa ng mga sampol mula sa lupa at damo para ikumpara sa crime scene hanggang sa isang piraso ng sinulid na tila galing sa backpack pang bundok ng biktima. Ang nakapagtataka ay sa pinangyarihan ay hindi nahanap ang aso ni Hokwan. Mula rito ay hinuha ni Hamak na pagkatapos ng krimen. Bumalik si Hokwan para hanapin ang aso. Isinilid ito sa backpack ng biktima at dinala pa uwi para paliguan. Tungkol naman sa mga bote ng gamot sa utak sa loob ng bahay. Kailangan niya ng sertipiko ng doktor bago makuha ang mga ito, na nagpapatunay na ang kalagayan ng isip ni Hokwan ay mas malubha kaysa sa ipinapakita ng mga record. Ipinagpatuloy ng dalawa ang pagpunta sa klinika ni Dr. Thamvu. Ngunit tanging mga record na medikal lang ang nakuha nila habang siya mismo ay napaka-ailap at tila isang saradong kaha de hierro, na nagparamdam kay Hamak na mayroong kakaiba. Masyado siyang kalmado. Masyadong perpekto na tila ba may nakahanda ng script. Agad na nag-utos si Chubin na imbestigahan ang pinagmulan ni Thamvu at nalamang naulila siya sa ina mula pagkabata dahil sa komplikasyon sa panganganak. Ang amang nagpalaki sa kanya ay umalis matapos ang high school para sumama sa ibang babae. Minsan na siyang nagulat sa pulisya para hanapin ang nawawalang tao. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring balita. Nang magulat ang mga tauhan tungkol sa ebidensya na nagpapakitang alam ni Thamvu ang tungkol sa ginawa ni Maddox sa aso ni Hokwan, agad siyang ipinatawag ni Chubin sa istasyon. Mula nang matanggap ang patawag hanggang sa matapos ang interogasyon, si Thamvu ay naging sobrang kalmado. Hanggang sa kilabutan ang mga tao. Kahit na pinanood ang video ng asong mismong regalo niya kay Hokwan na pinahihirapan ng malupit, ang kanyang mukha ay hindi man lang nagbago. Nagpapatunay ito na siguradong hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong eksena. Itinanggi niya ang lahat ng kinalaman at iginiit na si Hokwan ay pasyente lamang 3 taon na ang nakalipas. Samantalang ang kasalukuyan nito ay hindi na niya alam. Ngunit sa konsensya ng isang doktor, ang pagiging ganito kawalang pakialam. Kapag ang pasyente ay nasangkot sa isang kriminal na kaso, ay lalo lamang nagparamdam na ang lahat ay kainahinala higit kailanman, dahil tila wala siyang pakialam kahit kititing. Ang uri ng pag-uugaling masyadong panatag ay lalong nagbibigay ng paniniwala na tiyak na may komunikasyon pa rin siya kay Hokwan. Kaya naman ang lahat ay tumatakbo ng napakaayos. Ang grupo ni Chubin ay wala nang magagawa, kaya nagpa siya silang palihim na pasubaybayan si Thamvu. Kasabay nito, ay hinalukay din ang kanyang schedule ng trabaho sa ospital. Habang nag-iimbestiga at umaasang wala ng lilito na karagdagang detalye na magpapapuyat sa buong koponan. Noong gabing iyon, hindi rin nagpapi si Thamvu dahil nagpusa siyang imbestigahan ang pinagmulan ni Hamak at mabilis niyang nalaman.
na ang binata ay naroon mismo sa pinangyarihan. Ang pagpanaw ng guro nito ay siya ring huling kaso sa massacre sa Haichao. Noong taong iyon, pagkatapos ng pangyayari ay nagkaroon ng mental disorder si Hamak. Kaya kinailangan niyang magpatingin sa mga doktor sa pag-iisip, at lalo na ay mayroon siyang isang natatanging takot na napakaabala para sa kanyang trabaho, ito ay ang takot sa dugo. Natatakot siya sa punto na sa isip pa lang ay gusto na niyang tumalikod at tumakas. Sa sandaling ito, nakatanggap si Thamvo ng isang tawag mula kay Hokwan. Ang bata ay nagmensahe upang humingi ng tulong at sinabing siya ay nasa lugar kung saan ang kanyang ama ay nagpas siyang tumalon. At sa kasalukuyan ay takot na takot, hanggang sa hindi na makilala kung nasaan ang langit at kung nasaan ang lupa. Dahil tila hindi maganda ang sitwasyon, ay agad na lumabas si Shenyu. Habang si Siamo naman ay kanina pa naghihintay sa ibaba ng bahay. Nang makita siyang lumitaw, ay tahimik itong sumunod. Tila kanina pa ito napansin ni Shenyu. Mabilis siyang nag-isip at umikot sa isang katayan ng mga baboy upang iliga ito isang hakbang na mabilis at mapanganib. Sumunod si Siamo. Pagpasok pa lang ay nakita na ang mga nakabiting baboy sa kung saan-saan. Pulang-pula mula ulo hanggang dulo. Ang paligid ay puno ng amoy ng buhay na nakabitin sa gitna ng mundo. Ang tanawing iyon para sa ordinaryong tao ay sapat na upang maging bangungot. Para sa isang taong takot sa dugo tulad ni Siamo, ay wala itong pagkakaiba sa isang pahirap sa kaisipan ng hayagan. Nang inig siya ng husto, pagkatapos ay agad na tumalikod at tumakbo ng mabilis palabas. At sa gayon ay nawala ang bakas ni Shenyu sa isang paraang lubhang nakakahiya. Hindi nagtagal ay nakatanggap ang pulisya ng tawag upang iulat ang krimen, at ang biktima ay kinilala bilang si Hwajun. Ang pinangyarihan ay sa isang lumang konstruksyon, kung saan mas marami pa ang alikabok kaysa sa mga ebidensya. Kinumpirma ng pulisya na karamihan sa mga bakas ng paa sa lugar ay katulad ng kaso sa kagubatan noon. Ang antas ng pagkakahawig ay napakataas, kaya hindi alam ng mga tao kung dapat bang gamaan ang loob o dapat mangamba. Nang bumalik si Siamo, nakasalubong niya si Shenyu. Ngunit dahil nawala niya ang bakas nito ng sandali, wala na rin siyang mahinuha pang anuman maliban sa pakiramdam ng panunumbat sa sarili. Bago pumunta sa pinangyarihan ng krimen, napilitan si Siamo na gumamit ng isang uri ng gamot upang pakalmeyan ang kanyang isipan. Habang tinatanggap ang epekto nito na paghina ng memorya, itinuring na kapalit upang makapagtrabaho pa rin. Dahil sa pagkawala ng bakas ni Shenyu, kaya pagdating sa lugar ng krimen ay wala na rin siyang nasuring anuman maliban sa napansing mga bakas ng paa na tila paakyat ng hagdan. Ang mga kagamitang ginamit na nahanap sa gubat ay hindi rin nagbigay ng kahit anong karagdagang pahiwatig tungkol sa pangalawang sospek. Nang bumalik sa himpilan, inamin ni Siamo sa kapitan na si Pang na nawala niya ang bakas ng sospek. Ngunit dahil siya ay ipinadala ng nakakataas at isang batang pulis na may pambihirang talino, kaya hindi rin siya nagawang parusahan ng kapitan. Sinabi na lamang ito kay Xiaobing upang mas mabantayan niyang mabuti si Siamo. Ang resulta ng pagsusuri sa katawan ay nagpakita na ang biktima na si Hwajun ay nagkaroon ng mga bali sa buong katawan. Pangunahin na sa tadyang at mga binti, at ang mga lamang loob ay durog. Ngunit ang nakakapagtaka ay ang kawalan ng bakas ng puwersa o pakikipaglaban. Maaaring mahinuha na ang sanhi ng kamatayan ay ang pagtatangkang lumipad. Subalit, ang kakaiba ay ang posisyon ng pagbagsak. Sa kaunting pagsusuri, malinaw na makikita na ang biktima ay tumakbo para bumuelo bago lumipad. Ang kilos na ito ay malinaw na may paghahanda at hindi biglaan lamang. Sa katawan ng biktima, marami ring lumang sugat na nakalat sa buong katawan dahil siya ay madalas saktan ng mga miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng matinding pambubugbog. Sa napaka-negatibong paraan, ang lahat ng mga gamit na nahanap sa pinangyarihan ay tumutugma sa mga kasangkapang ginamit sa krimen sa kaso ng pagpatay sa loob ng kagubatan. Sa masusing pagsusuri, ang mga bakas ng daliri lamang ni Hwajun ang nahanap. Wala ni isang bakas ng natitirang salarin. Pati na ang mga bakas ng paa ay saktong tumutugma sa kanya. Dahil dito, hinuha ng mga pulis na si Hwajun, matapos paslangin ang tao, ay dumanas ng matinding pinsala sa kaisipan na hindi na niya nakayanan. Kaya pinili niyang pumanaw bilang paraan ng paglaya. Ang kaso, batay sa mga ebidensya, ay itinuturing na sarado na at iniutos ng nakakataas na itigil na ang investigasyon. Ngunit sina Xiaobing at Siamo ay patuloy na nararamdaman na mayroong hindi tama. Parang isang piraso ng puzzle na maling nailagay. Pinag-utos ni Xiaobing na muling imbestigahan ang kaso ng ama ni Hwajun noon. Nang muli niyang basahin ang testimonya, natuklasan niya na mayroong bagay na napakakaiba, dahil nagulat ang bata ng napakalinaw at napakahinahon. Sa antas na tila nagbabasa lamang ng isang nakahandang huwarang sanaysay, sa kabila ng pagdanas ng isang malaking gulat, at noong panahong iyon ay 16 na taong gulang pa lamang siya. Noong isinalaysay ni Hwajun na pumunta siya para humingi ng matrikula sa ama, at nakita itong lasing na lasing at nagbabalak na lumipad. Tumakbo siya para pigilan ito, pero hindi umabot. Noong gabing iyon, dahil sa sobrang taranta ay wala siyang nasabi.
Kinaumagahan na niya na ituloy na sabihin sa kanyang ina. At pagkatapos ay nagulat sa pulisya. Natuklasan din ng mga pulis na ang ama ni Hwa-jun ay nasangkot sa serye ng mga krimen tulad ng pagnanakaw, pag-abala sa kaayusan, paglalasing at panggugulo, at nakulong na ng 2 beses. Sa anumang anggulo, siya ay isang taong maraming karanasan at kaaway. Malaki ang posibilidad na mayroon siyang mga kagalit. Kung gayon, ang buong kwentong ito ay nangangambang hindi lamang simple na isang kaso na may sadyang layunin tulad ng nakatala sa mga dokumento. Upang makahanap ng dagdag na pahiwatig, bumalik ang dalawa sa bahay ni Hwa-jun para tanungin ang kanyang ina. Sinabi ng babae na noong gabing pumanaw ang ama, umuwi si Hwa-jun ng gabing-gabi na. Pagka-uwi sa bahay, mayroon pa itong paulit-ulit na ibinubulong sa kanyang bibig, at hindi rin man lang binanggit na pumanaw na ang kanyang ama. Kinaumagahan na nalaman ng kanyang ina. Dahil dito, sina Siamo at Xiaobing ay lalong naging sigurado sa kanilang hinuha na malaki ang posibilidad noong gabing iyon, na hindi lamang simpleng paghingi ng matrikula ang ipinunta ni Hwa-jun sa kanyang ama. Maaaring nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng dalawa, at pagkatapos ay hindi niya sinasadyang naitulak ang ama pababa. Noong gabing iyon, hindi siya nagmadaling ipaalam sa lahat ang nangyari, kundi nag-aral siyang kabisaduhin ang nakahandang script upang harapin ang pulisya. Ngunit masyado pa siyang bata upang bumuo ng isang planong napakadetalyado, kaya posibleng mayroong tumulong sa kanya sa likod nito. Agad na naisip ng dalawa si Dr. Shen, kaya pinuntahan nila ito upang magtanong. Naghintay silang dalawa na matapos ang trabaho ni Dr. Shen bago magkasamang pumunta sa pinangyarihan ng kaso ni Hwa-jun. Inutusan ni Xiaobing si Siamo na kunan ng larawan si Shen Yu, habang siya naman ay nagdala ng maagang regalo sa kaarawan para sa kanya, na hindi malinaw kung ano ang tunay na layunin. Dito ay inalala ni Shen Yu ang mga nangyari kay Hwa-jun. Noong taong iyon, pinuntahan ni Hwa-jun ang ama para humingi ng matrikula. Ngunit siya ay nilasing at binugbog nito ng malupit. Si Shen Yu ang pumunta para palakasin ang loob ni Hwa-jun na lumaban upang maprotektahan ang sarili. Sa gitna ng paglaban, hindi niya sinasadyang naitulak ang ama pababa ng gusali na naging sanhi ng kamatayan nito. Sa insidente ng pagsunog ng kotse noong taong iyon, ganoon din ang nangyari matapos ang alagang aso ni Hwa-jun ay mabangga ng kotseng iyon. Siya ang nanunog sa sasakyan, dahil din sa pagbibigay ni Shen Yu ng alibay, kaya siya ay nakatakas sa parusa. Maging sa kaso ni Hwa-jun kung saan sinaktan niya si Mayu ang taong bumugbog sa asong iniregalo ni Shen Yu sa kanya. At pagkatapos ay gumawa ng eksena sa kagubatan. Noong oras na iyon ay naroon din ang doktora para makipagpalit ng sapatos sa kanya upang magulo ang investigasyon ng mga pulis. Tungkol naman sa kanyang pagpanaw kahapon, bagaman dumating sa tamang oras ang doktora para patahimikin ang loob niya. Ngunit dahil sa labis na dinanas na pait, nagkaroon ng mga guni-guni si Hwa-jun. Sa sobrang pagkabagabag ay tumalon siya mula sa mataas na palapag. Si Shen Yu ang kumuha ng record ng kanyang boses upang iulat sa mga pulis. Matapos bumalik ang dalawa, si Siamo ay patuloy na sinisisi ang sarili dahil sa pagkawala ng bakas ng sospek noong araw na iyon. Nang makita ito ni Xiaobing, pinayuhan niya itong huwag masyadong mag-guilty. Sa halip, tanggapin ito at humanap ng paraan upang malutas ang kaso. Si Shen Yu ay nasa ilalim pa rin ng pagmamanman ng mga pulis. Kaya kung may kinalaman man siya sa pangyayaring ito, maaga o huli ay mabubunyag din ang totoo. May kakilalang dating direktor si Xiaobing sa pinagtatrabahuhan ni Shen Yu. Kaya pinuntahan niya ito upang humingi ng karagdagang impormasyon. Nalaman niya na ang ama nito ay nagngangalang Haitang, na dati ring empleyado ng ospital. Ngunit bigla na lamang itong naglaho ng hindi inaasahan. Ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan sa kanya ay bigla na lang naglaho. Naramdaman ni Xiaobing na may misteryo sa taong ito, kaya ipinag-utos niya ang masusing investigasyon sa kanyang pinagmulan. Kasabay nito, nakatanggap si Shen Yu ng isang kahon ng regalo para sa kanyang kaarawan. Matapos tiyakin na walang sinumang sumusubaybay sa kanya, doon pa lang siya kampanteng nagbukas ng regalo. Maingat siyang naglagay ng pulbos sa ibabaw ng kahon upang matiyak na walang mga bakas ng daliri rito. Pagkatapos ay gumamit ng guwantes para buksan ang kahon. Sa loob ng regalo ay may isang kwaderno kasama ang isang piraso ng larwang unggoy na kaparehong-kapareho ng laruan ni Siamo, na kinuha ng mamatay tao sa bahay ng guro noong 17 taon na ang nakararaan. May kinalaman kaya si Shen Yu sa salarin ng mga sunod-sunod na pagpatay na gumulantang sa Haijo noong mga nakaraang panahon. Matapos buksan ang kahon ng regalo, ipinatong niya ang regalo sa isang pirasong puting papel. Matapos maingat na suriin at kunan ng larawan, sa wakas ay binuksan niya ang tarheta ng pagbati upang basahin ito. Ang nagpadala ng regalong ito ay walang iba kundi ang kanyang ama. Hawak ang tarheta sa kamay. Ang mga alaala ng nakaraan ay muling bumalik sa kanyang isipan. Nagbalik sa nakalipas na 17 taon. Noong umagang iyon ay biglang nagbili ng ama ni Shen Yu ng ilang salita sa kanya bago ito umalis at nawala ng walang bakas. Hindi naman siya nagtanong, kaya hinayaan na lang niya itong umalis.
Pag-uwi niya galing sa paaralan ay nakita niya ang mga pulis na may hinahanap. Ayon sa paglalarawan ay katulad ng kanyang ama. Mula noon ay nagkaroon ng hinala si Shen Yu na ang kanyang ama ay isang salarin. Noong gabing iyon nang makauwi siya, naghintay ng matagal si Shen Yu, ngunit hindi nakitang bumalik ang ama sa bahay. Nakatulog siya sa sofa, nang magising siya dahil sa tunog ng pagsasara ng pinto. Natuklasan niyang may kumot na sa ibabaw niya at ang mga damit ng ama sa aparador ay naglaho na rin. Tila habang natutulog ng mahimbing si Shen Yu, ay bumalik ang kanyang ama sa bahay upang magligpit ng mga gamit. Nag-iwan ang ama ng 2 sulat ng tagubilin para sa kanya. Sinabi niya na marahil ngayon ay ang kanyang anak ay mayroong napakaraming mga katanungan. Ngunit sa ngayon ay hindi niya direktang masasagot ang mga hinala ng anak. Kung gusto mong muling makita ang tatay, gawin mo ng tama ang lahat ng kanyang bilin. Una, linisin ang lahat ng mga kagamitang may kaugnayan sa ama. Pagkalipas ng mga 15 araw, pumunta sa pulisya para iulat na nawawala ang ama. Kung magtanong man ang mga pulis, sabihin na lang na pumunta siya sa ibang rehiyon para sa trabaho. Ang isa pang sulat ay nagsasabi tungkol sa dahilan ng kanyang pag-alis sa bahay. Ang nilalaman, sa madaling salita, ay hahanap siya ng bagong kaligayahan kasama ang ibang babae, at pinayuhan ng anak na alagaan ang kanyang sarili. Hindi naniwala si Shen Yu sa bagay na ito, at dahil din doon kaya taon-taon ay kailangan niyang maingat na suriin ang regalo ng ama, na parang isang pulis, mula noong nagkolehiyo siya hanggang ngayon. Taon-taon ay nagpapadala ang ama ng regalo sa kanyang kaarawan minsan sa pinagtatrabahuhan at minsan naman sa bahay. Ngunit wala pang sino mang nakakakita sa kanya. Bukod dito, sa mga kahon ng Reg Along iyon, hindi siya nag-iiwan ng anumang bakas. Naghihinala si Shen Yu na ang ama ay narito lang sa kung saan. Sa paligid niya at nagmamasid sa kanya. Nakatanggap ang pulisya ng ulat tungkol sa isang gulo. Ang nanggulo ay isang lalaking nasa katanghalian ng edad na nagngangalang Wei Kuang. Nakipagtalo siya sa isang babaeng empleyado sa Batika. Hindi niya nakontrol ang kanyang sarili, kaya bahagya niyang naitulak ang empleyado at natamba ito. Ang empleyado ay bumagsak sa lupa at nangisay. Kasalukuyan itong nasa ospital para suriin. Ang lalaking ito ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang manukan sa loob ng lungsod. Sa kanyang kanang kamay ay mayroong isang malaking peklat ng pas, na nakakuha ng espesyal na atensyon ni Sia Mo at Xiaobing. Ang detalyeng ito ay katulad ng sa mamatay tao sa kaso noong 17 taon na ang nakararaan. Nang tanungin ng pulisya ang tungkol sa peklat, sinabi niya na napos siya noong nakaraang taon. Ngunit dahil sa hindi maayos na paggamot kaya nag-iwan ito ng peklat. Matapos makumpirma na ang dahilan ng pagnangingisay ng empleyado ay dahil sa sobrang pagtatrabaho at walang kinalaman sa panlabas na puwersa. Pinalaya na rin si Wei Kuang. Ngunit ang hinala tungkol sa taong ito sa isipan ni Sia Mo at Xiaobing ay hindi pa rin nawawala. Wala silang sinabi sa isa't iisa. Lihim silang pumunta sa manukan kung saan siya nagtatrabaho upang mag-imbestiga. Ginamit ni Sia Mo ang dahilan na may kaibigan siyang nagtitinda ng damit pang trabaho. Kaya gusto niyang pasuotan ito para maging modelo. Binigyan niya si Wei Kuang ng isang set ng overall at hindi nakalimutang utusan siyang balutin ng plastik ang paa para hindi marumihan. Nais ni Sia Mo na makumpirmang muli kung siya nga ang taong noong taong iyon ay pumaslang sa taong mahal niya. Sa sandaling ito ay dumating din si Xiaobing sa dahilan na bibili ng manok. Tamang-tama sa pagkakataong nakita ang kanyang anyo habang nakasuot ng damit pang trabaho. Silang dalawa, habang tumatagal ang pagtingin, ay lalong nararamdaman na si Wei Kuang nga ang mamatay tao sa kaso noong taong iyon. Hindi maikubli ni Xiaobing ang kanyang hinala, nakatingin kay Wei Kuang nang hindi kumukurap, habang sa kanyang isipan ay muling nagbalik ang mga alaala ng araw na iyon. Ang kapaligiran ay naging lubhang tensyonado. Sakto sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang dumating para manggulo at gustong bugbugin ang lalaking ito. Napakabuti na lamang at nakontrol ni Xiaobing at Sia Mo ang sitwasyon. Matapos makumpirma ang bagay na kanilang kailangan, ang dalawa ay magkasamang bumalik ng sabay. Sa sandaling ito, nagpapatulong din si Shen Yu na imbestigahan ng mas mabuti ang pinagmulan ng 2 pulis, lalo na ang tungkol sa sakit ni Sia Mo. Sa lalong madaling panahon, ang doktor na gumagamot sa kaisipan ni Sia Mo ay magsasagawa ng press conference. Gagamitin ni Shen Yu ang pagkakataong ito upang makapuslit at makakuha ng dagdag na impormasyon tungkol sa sakit ni Sia Mo. Si Wei Kuang, matapos ang masusing pagsisiyasat ni Sia Mo at Xiaobing, ay nakaramdam ng labis na tensyon. Dahil sa bigat ng psikolohikal na presyon na kanyang nararamdaman ay lubos siyang nahihirapan. Kaya nagpunta siya kay Shen Yu para magpatingin. Katulad ng 2 pulis, si Dr. Shen, nang makita si Wei Kuang na nakasuot ng damit pang trabaho, ay panandali ang natigilan. Ang imahe ng kanyang ama na nang iwan sa kanya noong taong iyon ay muling nagbalik sa kanyang isipan. Ang peklat sa kanang kamay ng lalaki ay nagkataong katulad din ng sa kanyang ama. Isinalaysay ni Wei Kuang ang lahat ng nangyari sa doktora. Nagbigay rin si Shen Yu ng Race 8 ng gamot habang maingat na pinapayuhan ang kanyang pasyente.
Higit sa lahat, binigyan pa niya si Wei Kwang ng isang player ng musika, sa pag-asang gagaan ang pakiramdam nito. Matapos ang trabaho at pagka-uwi sa bahay, hindi pa rin malimutan ni Shen Yu ang anyo ni Wei Kwang. Ang taong ito ay napakaraming pagkakatulad sa kanyang nawawalang ama. Habang pinupulot ang susi para tulungan si Xiaobing, kinuha ni Xia Mo ang isang susi ng kabinet ng mga dokumento. Napansin ito ni Xiaobing, kaya dumating siya sa tamang oras upang pigilan si Xia Mo sa paggawa ng dagdag na gulo. Iniisip pa rin ni Xia Mo na binitawan na ni Xiaobing ang kaso noong taong iyon, dahil sa takot na kapag naituloy ang investigasyon ay mabubunyag. Ang lihim na hinayaan ni Xiaobing na makatakas ang salarin. Ngunit hindi niya alam na dahil sa pangyayaring ito ay patuloy na sinisisi ni Xiaobing ang kanyang sarili. Sa buong panahong nakalipas, ay hindi siya tumitigil sa paghahanap ng pahiwatig tungkol sa kaso noong taong iyon. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa, kaya nauwi ito sa kaguluhan. Mabuti na lamang at may pumasok na katrabaho kaya sila ay tumigil. Galit na umalis si Xia Mo. Matapos ang salo-salo kasama ang mga katrabaho upang batiin ang bagong miyembro, hinanap ni Xiaobing si Xia Mo para mag-usap. Nang makita ang determinasyon ng nakababata na muling imbestigahan ang lumang kaso, wala nang nagawa si Xiaobing kundi dalhin si Xia Mo sa kanyang lihim na silid. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng maling hinala ay naayos na. Upang makapagtulungan sila ni Xiaobing sa kasong ito, sumang-ayon si Xia Mo na susunod sa lahat ng kanyang mga tagubilin. Kasabay nito ay dapat ibahagi ang lahat ng impormasyong kanyang mahahanap at hindi dapat kumilos ng pabigla-bigla. Pagkatapos nito, isinalaysay ni Xiaobing ang mga pahiwatig na kanyang nahanap para marinig ni Xia Mo. Ang unang biktima ay isang dalagang 24 anyos. Ang kanyang katawan ay nahanap sa ospital na nasa ilalim ng isang pabrika ng bulak. Ang mga pampatulog at mga pamparelax ng kalamnan ay natagpuan sa loob ng katawan ng biktima. Ang pulso ng biktima ay hiniwa. Ang sanhi ng kamatayan ay kinilala bilang labis na pagkawala ng dugo. Sa pinangyarihan, walang nakitang bakas ng daliri ng salarin. Ang katawan ng biktima ay wala ring senyales na ginalaw at wala ring mga saksi. Walang sino mang nag-akala na ito na pala ang simula ng isang serye ng mga pagpaslang. Ang pangalawang kaso ay nangyari pagkalipas ng 4 na taon. Noong gabing iyon, sinundan ng salarin ang biktima patungo sa isang dormitoryo sa loob ng isang pabrika. Ang pagsusuri sa pinangyarihan ay nagpakita na ginamit niya ang dating paraan ng paggawa ng krimen. Ngunit dahil lumaban ang biktima, kaya gumamit siya ng isang mapurol na bagay para kumilos. Pagkatapos nito ay isinagawa na ang mga dating gawain. Sa pagkakataong ito, naglagay siya ng isang relo na may alarma sa tapat ng biktima. Dahil dito, sa pinangyarihan ay may nabuong hugis parisukat sa gitna ng lawa ng dugo. Kinuha rin ng salarin ang mga mahahalagang gamit sa loob ng silid. Noong una ay itinala ng pulisya na ito ay isang kaso ng pagpatay na biglang nangyari habang nananakaw. Kaya hindi ito agad iniugnay sa naunang kaso. Makalipas ang ilang taon, ang pangatlo at pang-apat na kaso ay naganap. Kaiba sa unang dalawa, ang pagitan ng dalawang kasong ito ay isang araw lamang. Ang paraan ng paggawa ng krimen ay katulad ng naunang dalawa, kaya ang guro ni Xiaobing ang nag-ugnay sa 4 na kasong ito upang sabay na imbestigahan. Sa huling kaso, ang biktima ay ang guro ni Xia Mo. Sa puntong ito, naisalarawan na rin niya ang paraan ng paggawa ng krimen na napakalupit ng salarin. At nasagot na rin niya ang katanungan na ibinato niya kay Xiaobing. Nalaman niya na noong taong iyon, ang taong kanyang minahal ay pumanaw sa paraang napakasakit. Ang salarin ay naglagay lamang ng kaunting pampatulog, ngunit nagturok ng napakaraming pamparelax ng kalamnan. Pagkatapos ay hiniwa ang pulso ng guro at inilagay sa tapat nito ang isang relo upang dahan-dahan niyang maramdaman ang papalapit na kamatayan. Sa pag-iisip pa lang nito, hindi mapigilan ni Xia Mo ang kanyang mga luha. Labis ang kanyang pighati para sa kanyang guro. Mayroon pang isang pahiwatig na hindi pa naiimbestigahan ng lubos. Iyon ay ang bakas ng daliri ng salarin na nahanap sa teleponong ginamit sa pag-ulat. Ngunit dahil may peklat ang kamay nito, kaya ang bakas ng daliri ay lubhang deformado at mahirap tukuyin. Dahil sa tulong ng isang kaibigang hacker ni Shen Yu na gumawa ng isang pekeng tarheta, kaya maayos siyang nakasali sa press conference ni Dr. Fan, ang pangunahing doktor na gumagamot sa kaisipan ni Xia Mo. Si Shen Yu ay nagpanggap bilang ang doktor sa kaisipan na kasalukuyang gumagamot kay Xia Mo. Upang makipag-usap kay Ginoong Fan, inimbestigahan niyang mabuti ang pinagmulan ni Xia Mo. Kaya madali niyang nalinlang si Ginoong Fan. Mula rito ay nalaman niya na ang kasalukuyang sakit ni Xia Mo ay hindi dahil sa trauma mula sa kaso noong taong iyon, kundi dahil sa isang bagong pampasigla. Ang kanyang takot sa dugo noon dahil sa epekto ng kaso noong taong iyon ay ganap na ngang gumaling. Ang patunay nito ay ang katotohanang siya ay nakapasa sa lahat ng mga pagsusulit sa sikolohiya ng pulisya, at matagumpay na nanguna sa pagsusulit sa pagpasok sa paaralan ng pulis. Nakuha rin niya ang medikal na record ni Xia Mo nang bumalik siya, at hindi nakalimutang paalalahanan ng lalaki na huwag ipaalam ang
Pagkikita nilang ito, lalo na sa pangkat ng mga pulis kriminal. Pagbalik niya, nakatagpo ni Shen Yu ang dating direktor ng kanyang ama noon. Mula sa kanya ay nalaman niya ang tungkol sa investigasyon ni Xiaobing. Impormasyon tungkol sa kanyang ama. Noong taong iyon, sinunod niya ang mga bilin ng kanyang ama. Agad siyang pumunta sa ospital sa dahilan na kukunin ang mga gamit ng ama para malusutan ang bantay. Una, mabilis niyang niligpit ang lahat ng kagamitan sa loob ng opisina. Sumunod, pumasok siya sa silid-aklatan at kinuha ang lahat ng mga dokumento at aklat ng ama. Inilagay sa plastik at itinapon sa labas ng bintana. Pagkatapos nito ay isinumite niya ang aplikasyon para sa matagal na bakasyon ng ama na inihanda na noon pa. Sa huli, dinala niya ang lahat ng iyon para sunugin. Ang lahat ng may kaugnayan sa kanyang ama ay binura na ni Shen Yu, kaya naman hindi makahanap ang mga pulis ng pahiwatig para sa investigasyon. Bagaman pumayag na makipagtulungan kay Xia Mo sa mahalagang kasong ito, lihim pa ring nag-iimbestiga si Xiaobing tungkol sa pinagmulan nito mula sa sistema ng kamera sa daan. Sinundan niya ang mga bakas ni Xia Mo noong gabing iyon at natuklasang pumasok ito sa isang katayan bago nawala ang bakas. Si Shen Yu, nang mapanood ang kuha mula sa kamera ng katayan, ay hindi napigil ang magtaka. Tinanong niya ang tungkol dito sa direktor ng ospital, na nagsabing si Hamo ay mayroong karamdaman na post-traumatic stress disorder, na maaaring dulot ng sugat sa sikolohiya noong bata pa na hindi lubos na nagamot, kaya nang makaranas ng katulad na pampasigla ay muling bumalik ang sakit. Nagpadala rin ang direktor kay Xiaobing ng video ng press conference ni Dr. Fan noong nakaraang araw, upang pag-aralan niya ng mabuti ang kalagayan ni Hamo. Sa bidyong iyon, hindi sinasadyang nakita ni Xiaobing si Shen Yu na lumitaw. Agad siyang nag-utos sa mga tao na mag-imbestiga para linawin ito. Pumunta ang mga pulis sa lugar na pinagdausan ng press conference at madali ring nalaman ang naging pag-uusap ni Shen Yu at ni Dr. Fan. Ang dalawang ito noong una ay hindi magkakilala, ngunit pagkatapos ay nag-usap sila ng 20 minuto at nagpalitan pa ng mga medikal na record ng pasyente. Nagsimulang mag-imbestiga ng mga bakas sina Hamo at Xiaobing. May kaugnay ito sa cellphone na ginamit ng may sala sa pag-ulat ng krimen noong araw na iyon. Subalit dahil ang numerong ito ay matagal nang hindi ginagamit, kaya ang mga kawani ng post-opisina ay tanging natulungan silang makuha ang mga numero na dati nang tumawag mula sa teleponong ito. Pagkatapos, ang dalawa ay naghiwalay ng direksyon para mag-imbestiga. Pumunta si Xiaobing sa kasamahan para suriin ang impormasyon tungkol sa taong nagngangalang Haiyang, na ama ni Shen Yu. Ngunit ang mga pulis noon ay walang nahanap kahit isang bakas niya. Ang tanging natira ay ang sulat na ipinadala niya sa kanyang anak. Pero ang sulat na iyon ay wala ring nakitang problema. Naghinala si Xiaobing na si Haiyang ay hindi nawawala, kundi sadyang nilinis ang lahat ng bakas at tumakas dahil sa sobrang takot sa sala. Pinaimbestigahan ni Xiaobing si Shen Yu at ang lahat ng mga taong may kontak sa kanya. Samantala, sa panig ni Hamo, pumunta siya sa may-ari ng tindahan ng telepono noon. Nakilala pa rin siya nito at ibinigay sa kanya ang teleponong decouple noong taong iyon. Ang teleponong ito ay masyadong luma na kaya hindi na maaaring ayusin. Gayunpaman, ay maaari pa ring makuha ang mga impormasyong nakaimbak doon. Batay sa impormasyong nakuha mula kay Dr. Fan, madaling nahanap ni Shen Yu ang bayang pinagmulan ni Hamo, kung saan siya tumira kasama ang kanyang lolo noon. Matapos magtanong sa mga residente rito, nalaman ni Shen Yu na ang lolo ni Hamo ay namatay na noong nakaraang taon. Isa siyang forest ranger. Habang nagpapatrolya ay nakatagpo siya ng dalawang magnanakaw. Pagkatapos ay nagkaroon ng kaguluhan. Ang isa ay malubhang nasugatan at kasalukuyang ginagamot sa labas ng kulungan, habang ang isa naman ay tumakas. Ang lolo ni Hamo ay hindi pinalad at nasawi sa pagkakataong iyon. Mula noong araw na iyon hanggang ngayon, hindi pa bumabalik si Hamo rito para gawin ang seremonya para sa kanyang lolo. Ang lolo niya ay nasa silid pa rin ng punerarya ng ospital. Mula rito, nagsimulang magkaroon si Shen Yu ng hinala tungkol sa sanhi ng sakit ni Hamo. Nang siya ay umalis, dinala ni Shen Yu ang mga natitirang alaala ni Hamo. Salamat sa isang kaibigang hacker. Nahanap ni Shen Yu ang kasalukuyang tinitirhan ni Hamo nang walang anumang hirap. Pumunta ang dalawa roon at nagrenta ng isang silid sa tapat ng silid ni Hamo. Naglagay sila ng maraming kamera na nakatutok sa kanyang silid upang bantayan ang bawat galaw at kilos ni Hamo. Batay sa impormasyong nakuha mula sa telepono, tinawagan ni Hamo ang bawat numero para tingnan kung may makukuha pang anumang mga bakas. Ang lahat ng mga kilos na ito ay nakikita ni Shen Yu sa pamamagitan ng kamera na nagbabantay. Nang tumawag si Hamo sa numero ng telepono, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Tatay, ikaw ba yan? Ang boses sa kabilang linya ay si Shen Yu. Hindi sinasadyang nabitawan niya ang telepono. Lumalabas na mula nang mawala ang kanyang ama. Si Shen Yu ay nag-aalaga pa rin ng pag-asa na balang araw ay tatawagan siya nito. Kaya hindi niya sinira ang lahat kundi itinago ang decouple na telepono. Tinawagan niya muli ang numerong iyon.
Sa kabilang linya, sinagot ni Hamo ang tawag ngunit hindi nagsalita. Napatingin si Shenyu sa screen ng computer at nakitang nanginginig si Hamo habang isinusulat ang sariling pangalan sa board ng mga ebidensya. Sa gitna ng investigasyon, biglang umatake ang sakit ni Hamo. Ang mga alaala ng kanyang lolo na pinatay ng dalawang magnanakaw ay muling bumalik sa kanyang isipan. Nagdilim ang kanyang paningin at nagsimulang gamiwang-giwang sa paglakad. Pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig. Maya-maya ay dumating ang ambulansya at dinala si Hamo sa ospital. Sinamantala ni Shenyu ang pagkakataong ito para pumasok at mag-imbestiga. Maingat niyang kinuhaan ng larawan ang mga nahanap ni Hamo, at tiningnan din ang mga dokumentong nasa loob ng kanyang computer. Nang magising si Hamo sa ospital, agad siyang bumalik sa kanyang bahay. Napansin niyang may mga bakas ng paa sa loob ng kanyang silid mula sa maraming tao. Sa oras ding ito, nakatanggap si Xiaobing ng balita na ang magnanakaw na pumatay sa lolo ni Hamo noon ay biglang namatay nang hindi inaasahan. Nag-aalala siyang tumawag kay Hamo, ngunit matagal itong hindi sumasagot. Nagdahilan si Hamo na nakatulog siya kaya hindi pa nakakapasok. Dahil ayaw niyang malaman ni Xiaobing ang tungkol sa kanyang sakit, determinado pa rin si Xiaobing na mag-imbestiga hanggang sa huli tungkol sa sakit ni Hamo. Siya at ang kanyang babaeng kasamahan ay muling bumalik sa pugon. Kinatay para muling ipakita ang kaso. Matapos magtanong sa mga tao sa paligid doon, nakahanap sila ng isang camera na kamakailan lang naikabit, na nakakuha ng lahat ng imahe ni Hamo noong araw na iyon. Matapos pagtagni-tagniin ni Xiaobing ang lahat ng impormasyon, nakabuo siya ng conclusion. Bagamati si Hamo ay ganap ng gumaling sa sakit na psychological disorder dahil sa trauma bunga ng pagsaksi sa kaso ng guro noon. At matagumpay na nakapasok sa paaralan ng pulisya. Ngunit noong nakaraang taon, ang pagpanaw ng kanyang lolo ay muling pumukaw sa sakit na naranasan niya noon, na naging sanhi ng muling pagbalik ng karamdaman. Si Wei Guang, matapos gamitin ang gamot na ibinigay ni Shenyu, ang kanyang sakit ay hindi bumuti kundi lalo pang lumala, kaya kailangan niyang bumalik para magpasurang muli. Hindi niya alam na ang isa niyang paa ay nakatapak na sa pintuan ng impyerno. Sa pagkakataong ito, ginamo siya ni Shenyu sa isang paraang napakakaiba. Sinamantala niya ang magulong isipan ni Wei Guang upang kusang baguhin ang mga mahahalagang pangyayari sa nakaraan nito. Una ay ang oras kung kailan siya na-aksidente, na nagresulta sa epekto sa kanyang memorya. Bagamati na alalang mabuti ni Wei Guang ang araw na iyon. Ngunit dahil sa karanasan ni Shenyu sa kanyang propesyon, ang pag-impluwensya sa sikolohiya ng pasyente ay napakadali lang. Sunod ay pinilit niya itong mag-isip at magpanggap na siya ang salarin na pumatay ng sunod-sunod. Dahil sa dami ng napinsalang tao, kaya ngayon ay nagkaroon ng galit. Sa puot na iyon, pinilit niya itong ilabas ang lahat ng emosyong nararamdaman. Naghanda siya ng isang talata at pinabasa ito ng malakas kay Wei Guang. 26 na taon na, araw-araw akong nabubuhay sa paghihirap. Hindi ko mapigilan ang sarili ko sa pagpatay ng mga tao. Habang mas naghihirap ay lalo ko pang gustong pumatay. Gabi-gabi ay palagi akong dinadalaw ng mga bangungot. Panaginip ko ay pinaparusahan sa impyerno. Pinupuwersa ako ng mga demonyong gawin ang mga bagay na talagang hindi ko na kaya pang tiisin. Nakikiusap ako, hulihin niyo na ako para matapos na ang sakit at pagdurusa. Pagkatapos, dahil sa pagod ay nakatulog si Wei Guang. Nang magising siya, banilinan si Wei Guang ng maigi ni Shenyu na pagkalipas ng 2 oras ay saka lamang siya umuwi. Sa panahong iyon, pinasok niya ang bahay ng lalaki at sadyang binago ang ayos ng silid upang magmukhang pinangyarihan ng isang kaso ng pagpatay. Sa loob ng bahay ay nagbitin pa siya ng mga larawan ng mga biktima sa sunod-sunod na mga pagpaslang na iyon. Sa layuning ang mga detalye ng kasong ito ay tumimo ng malalim sa isipan ni Wei Guang. Sa pamamagitan ng mga kilos na ito, malinaw na rin ang tunay na intensyon ni Shenyu. Matagal na niyang pinaniniwalaan na ang salarin noong taong iyon ay ang kanyang ama. Sa kasalukuyan, ang tatay ay nasa paligid pa rin para bantayan at protektahan siya. Ngayon, biglang may lumitaw na isang lalaki na ang hitsura ay kamukhang kamukha ng kanyang sariling ama. Sinamantala niya ang hindi matatag na isipan ng taong ito upang baguhin ang kanyang mga alaala. At pagkatapos ay pilitin siyang umamin sa krimen kapalit ng kanyang ama. Matapos matukoy na ang tao sa kabilang linya ay si Shenyu. Kasabay ng pagbabalik ng alaala noong taong iyon nang makita siyang nagulat sa pulisya na nawawala ang ama. Sa isipan ni Hamo ay lalong tumibay ang kanyang hinala. Pumunta siya sa klinika ni Shenyu upang direktang harapin at tanungin siya kung alam ba niyang ang kanyang ama ang mismong salarin. Ngunit naghahanap pa rin siya ng paraan para itago ito o hindi. Si Shenyu, matapos patayin ng camera na nagtatala ng proseso ng panggagamot, ay direktang inamin ang tungkol sa tao sa kabilang linya. Sa kabilang linya ay siya mismo, ngunit iyon ay likas na reaksyon lamang ng katawan. Palagi niyang gustong makitang muli ang ama, kaya hindi niya sinasadyang natawag ito ng ganoon. Bagamati alam na ang kanyang kalagayan ay nabasa na ni Shenyu. Nananatiling sigurado si Hamo sa kanyang hinala na ang ama nito.
Si Hai Yang, ang siyang pumatay sa kanyang guro. Tamang-tama namang dumating si Wei Guang para sa paggamot, kaya napilitan si Hamo na umalis. Upang mas makasiguro sa kanyang hinala, nag-utos si Xiaobing sa kanyang tauhan na bantayan si Hamo. Ang lahat ng mga kilos ni Hamo ngayong araw ay nalaman na ng kanyang mga kasamahan. Lalo pang naging tiyak si Xiaobing sa kanyang hinuha, upang makasiguro na matatandaan ni Wei Guang ang lahat ng impormasyon tungkol sa biktima sa sunod-sunod na kaso na nangyari sa Haizhou noong taong iyon. Ipinagpatuloy ni Shen Yu ang sesyon ng panggagamot sa kanya. Isinulat niya sa pisara ang impormasyon ng mga biktima noon, kabilang ang pangalan, oras ng krimen, at kung saan ito naganap. Ang isip ni Wei Guang sa oras na ito ay lito na. Isinaulo niya ang lahat ng ibinigay sa kanya ni Shen Yu nang hindi nalalamang siya ay nagkakamali sa pagtitiwala sa babaeng ito. Matapos makita ang tagpo ng krimen na ginawa ni Shen Yu sa kanyang bahay, ang kaisipan ni Wei Guang ay nagsimulang maging baluktot. Pagkatapos ng bawat gamutan, siya ay nagiging labis na masigla. Ngunit pagkaraan ay pinahihirapan ng matinding pagsisisi. Bago pa niya maikwento ang lahat ng ito kay Shen Yu, tumawag pa ang babae ng isa pang kasamahan upang sumaksi ng gabing iyon. Pag-uwi niya sa bahay, tumambad sa kanyang mga mata ang tagpo ng isang pagpatay. Kay Wei Guang, biglang bumukas ang telebisyon at nagbalita tungkol sa kaso ng pagpatay sa biktima na nagngangalang Kim Lan. Ang mga larawan ng mga biktima ay nakasabit sa buong bahay. Higit nakakaiba ang paglitaw ng isang babaeng nakaputi, nakalugay ang buhok at hindi makita ang mukha, na pabalik-balik na naglalakad sa loob. Pagkatapos, nawalan siya ng malay nang hindi niya namalayan. Kinabukasan, nang siya ay magising, ang bahay ay tila walang anumang nangyari. Ang pinakakainahinala ay sa kanyang mga kamay ay may lumitaw na 2 pulang marka. Ngunit si Wei Guang ay naguguluhan at hindi alam kung siya ba ang may gawa nito. Kasabay ng tunog ng alarm. Ang tagpong ito ay tila ba ang mga biktima ng mga kasong iyon ay dumating upang maningil ng utang. Ang kasamahan ni Shen Yu ay noon lang din nakakita ng kaso ng malalang sakit na gaya nito. Maaaring sabihin na ngayon, si Wei hindi na makilala ni Wei Guang ang pagitan ng panaginip at realidad. At sinasaktan ang sariling kamay nang hindi nalalaman. Ang kasong ito ay kailangang ilipat sa ospital na may mas mataas na kadalubhasaan. Kung hindi, ay may panganib na saktan ng pasyente ang kanyang sarili. Matapos malaman na hindi na niya kayang gamutin ang sakit ni Wei Guang. Lihim na binago ni Shen Yu ang lahat ng petsa kung kailan nangyari ang aksidente ni Wei Guang. At kasabay nito ay sinira ang X-ray film noong araw na iyon. Sa wakas, sa oras na ito sa presinto ng pulisya, isang babae na may hawak na gunting na puno ng dugo ang pumasok sa himpilan na may nakakatakot na mukha. Pumunta siya rito upang sumuko matapos patayin ang kanyang asawa. Ang mga tao roon ay nagbubulong-bulungan na siya ay lubhang nakakatakot. Hindi siya tao kundi isang demonyo. Tuwing madaling araw ay nakalugay ang buhok at umaaligid sa buong pamayanang ito. Mabilis na dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpakita na ang sandata ay isang gunting. Ang unang saksak ay tumama sa bahagi ng gulugod, na mula sa likuran. Ang sumunod na saksak ay isang nakamamatay na tama sa bahagi ng dibdib na pumutol sa kalamnan ng puso. Ang 7 pang ibang saksak ay pawang malalalim na sugat, marahil ay upang ilabas ng may sala ang kanyang galit. Ang dugo at mga bakas ng daliri sa gunting ay kumpirmadong tugmang-tugma sa biktima at sa may sala. Walang anumang kakaiba sa lahat ng bagay. Gayunpaman, hindi pa mahanap ng mga pulis ang kanyang telepono. Nang pumasok sa silid para kunin ang pahayag, paulit-ulit siyang nakiusap sa mga pulis na hatulan na siya ng parusang kamatayan. Nang tanungin tungkol sa dahilan kung bakit niya ginawa iyon sa asawa, ang babaeng ito ay sumagot ng napakalabo. Sinabi niyang siya ay may sakit sa isip at talagang hindi siya naging mabuting asawa. At hindi rin natupad ang tungkulin bilang ina. Hindi niya nagawa ng maayos ang gawaing bahay at natakot na baka siya ay pag-alitan ng asawa. Kaya inunahan na niya itong patayin. Ang isa pang bahagi ay dahil kailangang tiisin ang pressure mula sa mga tao sa paligid niya. Sinasabi nila na siya ay may sakit, kaya maaga o huli ay makakagawa rin ng gulo. Tanging ang kanyang asawa lang ang labis na nagmamahal sa kanya at laging humaharap para ipagtanggol at protektahan siya. Sinabi pa niya na ang kanyang katawan ay may masamang amoy. Kapag nalantad sa liwanag, ang amoy ay lalong tumitindi at umaalingasaw. Kahit ilang beses pang maligo ay hindi pa rin ito nawawala, ngunit nang suriin siya ng mga pulis, wala namang ganoong pangyayari, at ito ay gawa-gawa lamang ng kanyang imahinasyon. Nang tanungin ng pulis ang tungkol sa kanyang telepono, ang babaeng ito ay biglang inatake ng sakit, walang tigil sa pangangatag at nawalan ng kontrol sa sarili. Sa sandaling ito, dumating ang kanyang anak na lalaki upang maghiganti para sa kanyang ama. Subalit dahil ito ay presinto ng pulisya, agad siyang napigilan at nakontrol. Sa pagtatanong ay nalaman na ang lahat ng kanyang ipinahayag ay ganap na katotohanan. Noong bata pa siya ay hindi siya masyadong nakasama ng kanyang ina. Mula nang magkolehiyo siya, ang sakit ng ina ay lalong lumalala araw-araw.
At ang kakatwa ay hindi gumagamit ng telepono ang kanyang ina. Sa tuwing nababanggit ito ay nakararamdam siya ng takot. Nang gabing iyon, matapos ihatid ni Xiaobing si Hamo sa bahay, bumalik siya upang makipagkita sa pulis. Ang kasamahan na kanyang hiningan ng tulong sa investigasyon upang makalakam ng mga impormasyon. Pareho nilang madaling nakita na si Haiyang ay hindi basta umalis gaya ng nakasulat sa kanyang liham. Ang dahilan ay dahil siya ay isang taong labis na nagmamahal sa anak na babae. Maagang namatay ang kanyang asawa dahil sa hirap sa panganganak, kaya matagal na siyang naging biyudong nagpapalaki ng anak ng mag-isa. Labis niyang minamahal at iniingatan si Shenyu para sa kanyang anak, kaya naman hindi siya kailanman naglakas loob na gumastos, at nag-ipon pa ng pera para sa mga extracurricular na klase ng anak. Matapos malaman na si Shenyu ay naging kampyon sa paligsahan ng piano sa buong lalawigan, biglang naalala ni Xiaobing ang isang mahalagang detalye sa kaso sa kagubatan. Sinuri ng kanyang kasamahan ang mga bakas ng paa ng may sala. Sa 2 taong may sukat ng sapatos na 39, ay may isang tao na ang lakas ng kaliwang paa ay mas malakas kaysa sa kanang paa. Ang mga taong tumutugtog ng instrumento ay madalas na nagkakagayon. Nagsimula siyang magkaroon ng hinala kay Shenyu, kaya nakiusap siya sa opisyal ng pulisya na imbestigahan kung paano namuhay si Shenyu nitong nakaraang 17 taon. Iniuwi ni Hamo ang telepono ng biktima para mag-imbestiga. Sa listahang iyon ay may isang numerong tumawag sa aparatong ito, subalit hindi kailanman nakakonekta. Nang suriing mabuti ay numero rin ito ng biktima. Nagsimulang magtaka si Hamo. Posible bang madalas tawagan ng biktima ang sarili? Noong gabing iyon, pumunta siya sa bahay ng biktima para masuriin ito. Pagdating niya ay nakita ang anak na nakaupo sa hagdanan. Nalaman niya na ang batang ito ay kukuha ng gamit para lumipat sa lola pero hindi pa nangangahas pumasok. Inakyat ni Hamo ang bata sa bahay at kasabay nito ay naghanap pa ng mga bakas. Sinusubaybayan ni Xiaobing si Hamo, kaya sumunod din siya sa kanya rito para na rin mag-imbestiga. Nang tawagan niya ang kakatuwang numerong iyon ay may tumunog. Sinundan din ni Hamo ang tunog ng telepono hanggang sa magkita ang dalawa sa loob ng silid tulugan. Nakahanap sila ng isang telepono na lumang modelo na nakatago sa ilalim ng sahig. Sa ilalim ng sahig, ang telepono ay puno ng mga banta sa mensahe. Ang sama ng loob mong tanggihan ako. Ipapaalam ko sa lahat ng tao sa kumpanya ang tunay mong mukha. Sisirain kita. Kung maglalakas loob kang magsumbong sa pulis, ipapaalam ko sa mga magulang mo at sa lahat ang katotohanan. Huwag na huwag mong iisiping iwanan ako kailanman. Matapos imbestigahan ang impormasyon sa loob ng telepono, naniniwala ang mga pulis na ang babaeng ito ay madalas saktan ng asawa. Kahit paulit-ulit niyang sinasabi na ang kanyang asawa ay napakabait, maaaring dahil ito sa pagmamaltrato sa kanya ng asawa sa aspetong mental. Ngunit sa labas ay nagsasalita pa rin siya ng matatamis na salita. Kaya naging baluktot ang kanyang kaisipan ng ganoon. Ngunit ang katotohanan ay nakapatay siya ng tao. Kaya ang pagpapatunay na siya ay biktima ng pang-aapi sa pag-aasawa ay makakatulong lamang sa kanya na mabawasan ang parusa. Kung totoo ngang ang babaeng ito ay inapi ng kanyang asawa sa aspetong mental, wala rin siyang paraan para magbigay ng ebidensya para sa kanyang sarili. Hindi rin matutulungan ng pulisya na mabawasan ang kanyang parusa. Sinuri ng mga pulis ang buong katawan ni Ginang. Ngunit talagang walang nahanap na anumang bakas ng pang-aapi, kahit isang maliit na marka man lang. Ang tanging paraan na lang ay dalhin siya para sa pagsusuri ng psikolohiya. Ang kapitan na si Bang ay nagbigay kay Xiaobing ng listahan ng mga tanyag na doktor. Matapos makipag-usap kay Hamo, pinili nila si Shenyu. Pagkatapos ma-charge ni Hamo ang telepono, nakakita siya ng isang hindi kilalang numero na nagpadala ng mensahe sa kanya. At nagbabala na binabantayan siya ni Xiaobing. Pag-uwi niya ay nagsimula siyang mag-inspeksyon sa paligid para tingnan kung may sumusubaybay ba sa kanya. Nagtanong-tanong siya sa mga ahente ng ari-arian dito at nalaman na may isang taong nag-arc-ila ng silid na nakatitig ng diretso sa kanyang bahay. Ang nakakapagtaka ay ang taong ito, kahit may kapansanan sa paa at hirap na hirap sa paglalakad. Ngunit pinili pa ring umarkila ng isang silid sa mataas na palapag. Noong ang ahente ay nagbigay ng payo, nagpakita siya ng matinding pagkagalit. Sa pamamagitan lamang ng kaunting suhol, madaling nakuha ni Hamo ang impormasyon ng kakaibang panauhing ito kasama ang susi ng silid. Pag-akyat niya upang mag-inspeksyon, ay nalaman niyang may lihim na naglagay ng 2 kamera mula sa silid na ito upang bantayan siya. Pagbalik ni Hamo sa bahay, hinayla niya ang lahat ng kurtina at nagsimulang kumilos. Una, tinawagan niya ang numero ng nambabantay na kabibigay lang ng ahente, gamit ang pagkakakilanlan ng may-ari ng ahensya upang makuha ang address nito. Pagkatapos, nagpanggap siyang isang shipper para pilitin ang nambabantay na buksan ang pinto. Nang makapasok na, hindi na nagkunwari si Hamo. Nagsimula niyang guluhing maigi ang silid para maghanap ng mga ebidensya tungkol naman sa taong iyon. Nang malaman niya ang pagkakakilanlan ng taong nasa harap niya, siya ay parang isdang nasa tadtaran at hindi na nang ahas na maglihim ng anuman.
Ang hacker na ito ay umamin na nagmamatsyag siya sa utos ni Shen Yu. Tinutulungan niya ang babae na maghanap ng impormasyon tungkol sa ama nito. Habang tinutulungan naman siya nito sa mga bagay na hindi niya kayang gawin ng mag-isa. Inamin din niya na wala siyang mahanap na kahit anong bakas na may kaugnayan sa pangalang Haiyang na ito. At sinabi rin kay Shen Yu na may 80% posibilidad na wala na ang kanyang ama. Pumunta sina Xiaobing at Hamo sa opisina ni Shen Yu para alukin siyang makipagtulungan sa kaso ni Ginang. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, pumayag din si Shen Yu. Bago magsimula, sinamahan ni Hamo si Shen Yu sa banyo. Nang dumaan sa opisina ng seryosong unit ng krimen malapit sa banyo, tila naging mapagmasid siya ng husto, matapos suriing mabuti ang kalagayan ng sakit ni Ginang. Nagbigay ng conclusion si Shen Yu na ang babaeng ito ay hindi na ang kanyang dating sarili. Hindi na niya kayang makilala kung ano ang totoo at kung ano ang ilusyon. Ang doktor na si Shen ay humiling din na tawagan ang numerong ito upang dagdagan ang estimulasyon sa pasyente. Tama nga ang hinala, nagre-react ng matindi si Hip sa tunog na ito ng telepono. Natapos din agad ang psychological exam pagkatapos nyun. Matapos ang masusing pagmamasid at pagsusuri, sigurado si Shen Wu na sadyang ibinaon ng biktima ang telepono rito para kontrolin ang isipan ng asawa. Tuwing sumusuway ito, tatawagan niya ang numerong ito. Ang paulit-ulit na tunog ay magdudulot ng conditioned reflex. Tuwing naririnig ito, si Hip ay nagiging bayolente at naiihi, upang akayin ng babaeng ito na magsabi ng totoo. Si Shen Wu ay gustong lumipat sa ibang lokasyon para sa psychological treatment. Ang silid interogasyong ito ay masyadong nakaka-pressure at nakaka-stimulate. Ang pagpili ng silid na kakaunti ang ilaw at malapit sa banyo ay mas magpapadali sa gamutan. Dinala siya ni Siamo sa opisina. Habang naglilinis ng silid, aksidenteng nasugatan si Siamo kaya pumasok siya sa banyo para asikasuhin ito. Ang kasamahan niya sa trabaho ay bumili ng gamot at benda. Habang wala siya, pumasok si Shen Wu sa opisina ng Major Crimes Unit. Sa katunayan, ang lahat ng ito ay bahagi na ng plano ni Siamu. Naghihintay na siya roon para mahuli siya sa akto. Patuloy na nagdadahilan si Shen Wu. Ngunit ngayon ay malinaw na ang lahat. Isinulat na niya ang lahat ng mahahalagang oras. Naghihintay lang na pumasok si Shen Wu para ilantad siya. Una ay tungkol sa oras ng pagkawala ng kanyang ama. Noong pumunta siya sa istasyon ng pulis, nandoon din si Siamu. Ang oras ng pag-uulat ni Shen Wu sa pulis mula sa oras ng pagkawala ay eksaktong 2 linggo. Sa panahong iyon, unti-unti niyang inalis ang mga bakas na iniwan ng kanyang ama. Bagaman wala pang matibay na ebidensya, may panganib na ang kanyang ama na si Haiyang ang salarin sa kasong ito. Hindi na nagdepensa si Shen Wu. Inilabas niya ang litrato, na kinuha sa lolo ni Siamo na nasa loob ng freezer ng ospital para ipakita sa kanya. Sinabi sa kanya na asikasuhin muna ang sarili niyang problema bago pakialaman ang buhay ng ibang tao. Matapos makita ang larawan, inatake agad ng sakit si Siamo at bigla na lamang bumagsak sa sahig. Sa sandaling ito, ipinagpatuloy ni Xiaobing at ng babaeng kasamahan ang interogasyon. Si Hip sa pagkakataong ito ay nagsimulang magkaroon ng pag-unlad kumpara sa mga nakaraan. Noong ginamit nila ang kanyang anak para udyukan siya, sinabi niyang hindi siya pinapayagan ng ama ng bata na makita ang anak. Kahit anong pakiusap pa ang gawin niya, talagang miss na niya ang kanyang anak. Matagal na panahon na simula noong huli niya itong nakita. Kaya kahit masilayan lang ito mula sa malayo ay sapat na para siya ay masiyahan. Ngunit ginamit ng kanyang asawa ang tunog ng kampana ng telepono upang pahirapan ang kanyang kaisipan at sinabi pa na hinding-hindi na pababalaikan si Hip para makita ang anak dahil sa sobrang bugso ng damdamin. Kaya noong oras na iyon ay hindi na niya nakontrol ang kanyang sariling kilos. Dinampot niya ang gunting at pinaslang ang kanyang asawa. Ang dahilan kung bakit hindi niya masabi ang katotohanan ay dahil sa takot na malaman ng anak na ang ama nito ay isang hayop at tuluyang masira ang kanilang pamilya. Ayaw niyang ang kanyang anak sa natitirang bahagi ng buhay ay kutsain ng ibang tao. Pinuna na si Hip ay sanay na sa buhay na kung minsan ay matino at kung minsan ay baliw ng ganito. Kung sa bagay, iniisip din ng mga tao na siya ay may sakit sa isip. Kaya nais niyang gawin ito upang pagtakpan ang buong katotohanan magpakailanman. Ngayong malinaw na ang lahat, ang pulisya ay magsusumite ng aplikasyon sa korte upang humingi ng pagbabawas ng sentensya para kay Hip. Pinayuhan ni Xiaobing ang anak na lalaki na sa hinaharap ay magmalasakit at mas maging malapit pa sa kanyang ina. Tiyak na mayroon din siyang pananalig, na ang kanyang ina ay hindi isang baliw. Si Siamo na nasa ospital ay kakagising pa lang. Sa tabi niya ay naghihintay si Xiaobing para tanungin si Siamo tungkol sa mga pahiwatig sa kasong Haizhou. Alam niyang nagpunta si Siamo kay Shen Wu, kaya tiyak na may nalaman itong anuman. Ngunit bakit ayaw nitong magsalita? Maaari bang may relasyon ang dalawa? O may hawak ba siyang lihim tungkol sa iyo? Nagpasya pa rin si Siamo na huwag magsalita. Dahil sa kawalan ng magawa, nagbitiw ng banta si Xiaobing na kung patuloy siyang maglilihim ng ganito,
at makakaapekto sa investigasyon ay hindi siya mapapatawad. Sumagot si Siamo na dapat niyang sabihin ang pangungusap na iyon sa kanyang sarili. Galit na binalak ni Xiaobing na saktan si Siamo, ngunit nagpigil siya at umalis na lang. Noong gabing iyon, matapos ang trabaho ay agad na nagpunta si Shenwu para baklasin ang lahat ng mga kamera na nakatago at kinausap din ang kanyang kaibigang hacker. Burahin ang lahat ng datos sa computer at mga video. Nagpa siyang huminto at huwag nang imbestigahan si Siamo. Alam niya na ang kanyang kaibigan ay nagbunyag ng lahat ng impormasyon kay Siamo. Alam din niya na kung sakaling mahanap ang kanyang ama, ang relasyon ng dalawa ay hindi na magiging gaya ng dati. Ngunit kailangan niyang malaman ang malinaw na katotohanan. Dahil sa masamang kalagayan ng kalusugan ni Siamo, pinagpahinga siya ng kanyang nakakataas ng ilang araw. Ngunit hindi niya ito ginawa. Pagkatapos mag-ayos ng mga gamit, agad na pumunta si Siamo sa opisina ni Shenwu at patuloy siyang kinwestiyon. Bakit niya pinagtatakpan ang katotohanan? Ang konsensya ba ng isang doktor ay hinahayaan na lamang ang mga kawawang biktima at binubura ang mga bakas ng ama na pinaghihinalaang salarin? Binaliwala lang ito ni Shenwu at pinalabas si Siamo. Ngunit maya-maya ay hindi na niya natiis at bumalik para lumaban. Na gusto lang talaga niyang mahanap ang kanyang ama. Dahil si Shenwu ay isang doktor, kaya lubos niyang nauunawaan ang nararamdaman ni Siamo. Ngunit ang kanyang guro ay malinaw na ang kinahinatnan. Samantalang ang kanyang ama ay 17 taon nang nawawala. Wala itong iniwan na kahit anong bakas. Hindi malaman kung buhay pa o pumanaw na sa kabilang buhay. Sinabi ni Shenwu na kung mahahanap niya ang kanyang ama, makikipagtulungan siya sa pulisya upang alamin ang katotohanan ng pangyayari. Pagkasabi nito, ibinigay ni Shenwu sa kanya ang kahon ng mga gamit na kinuha niya mula sa kanyang lolo. Naroon ang mga laruan niya noong siya ay bata pa. Noong gabing iyon, malala ang kalagayan ni Siamo. Patuloy niyang pinagbabasag ang mga gamit sa loob ng silid at uminom ng maraming alak. Sa kanyang kalasinggan, narinig niya ang tawag ng kanyang lolo na nagpapaalalang kailangan niyang alagaan ng mabuti ang kanyang sarili. Bago ito naglaho sa kanyang harapan, inasahan na rin ni Xiaobing ang bagay na ito. Kaya bumili siya ng kaunting pagkain para dalhin sa kanya. Sinabi niya na kung may di naramdam man siya ay sabihin ito sa kanya. Huwag itong sarilinin dahil baka mapagod lang siya. Sinubukan pa rin niyang pilitin ang ngiti at magkunwaring maayos lang siya. Tinanong siya ni Xiaobing tungkol sa numero ng telepono na nakuha niya mula sa landline noong araw na iyon. Sa pagkakataong ito, nalinaw na niya kay Xiaobing na iyon ay numero sa bahay ni Shenwu. Bagaman wala pang malinaw na ebidensya, ngunit kaya niyang panindigan na sadyang sinusubukan ni Shenwu na itago ang kinaroroonan ni Haiyang upang makatakas ito sa parusa. Nagtatago rin ang taong ito sa kung saan malapit sa kanyang anak na babae. Ang dalawang lalaki sa loob ng sasakyan ay nagsabi ng mga salitang matagal na nilang itinago sa kanilang puso. Ikinwento rin ni Siamo ang tungkol sa kanyang buong nakaraan. Inamin din ni Xiaobing na kung nagpaputok lang siya ng baril noong taong iyon, ay hindi na sana nangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Totoo ngang kapag nasabi na ang lahat ng mga salita sa loob, gagaan ang pakiramdam ng sobra. Kinabukasan ng umaga, may isa pang kaso na naman ang nangyari. May nag-ulat na tumutulo ang tubig sa kanilang silid. Nang suriin, natuklasan ang katawan ng biktima na nakalagay sa bathtub. Sa pinangyarihan, hindi pinatay ang gripo at nakabukas ang pinto ng banyo. Patuloy ang pag-apaw ng tubig kaya hindi ito agad naubos. Kaya umagos ito palabas ng pasilyo at tumulo sa mga silid sa ibabang palapag. Mabilis na dumating si Xiaobing sa pinangyarihan ng krimen. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga sugat sa katawan ng biktima. Ang kaliwang palso ay pinitpit, sa kanang kamay ay may bakas na tila may itinurok, ganoon din sa batok, at sa dibdib ay may marka ng isang matulis na bagay. Higit na kataka-taka ay sa mukha ng biktima ay may lumitaw na isang ngiti. Matapos dalhin ng mga kasamahan ang katawan para sa autopsiya. Sa ilalim ng likod ng biktima ay ang relo na nakuha ni Xiao nakita ni Xiaobing sa pinangyarihan noong 17 taon na ang nakakalipas. Matapos ang pagsusuri sa bangkay, tama ang hinala ni Xiaobing. Sa loob ng katawan ng biktima ay may pampatulog at gamot na nagpaparelax sa kalamnan. Tinawagan ni Xiaobing si Siamo para ipaalam na ang pumatay noong taong iyon ay nagbalik na. Pinaghihinalaan ni Siamo na si Shenwu ay may kinalaman sa kasong ito, kaya agad siyang nagpunta para magmanman sa kanyang mga kilos. Matapos ang ilang sandaling pagsubaybay, nakita ni Siamo na huminto si Dr. Shen para magpasakay ng isang lalaki sa kanyang sasakyan. Agad na pumara si Siamo ng taxi para humabol. Sa sandaling ito, nang malaman ni Xiaobing na muling nawala si Siamo, ay nagpautos siyang hanapin ito. Dahil sa takot na baka magpadalos-dalos siya at gumawa ng gulo. Nang makarating ang dalawa sa isang kanto ay nakita nila ang sasakyan ni Siamo. Binilisan nila ang takbo at hinaranggan ang kanyang sasakyan. Matapos ang malinaw na pagpapaliwanag, ang tatlo ay sumakay sa kotse para habulin si Shenwu. Pagkaraan ng ilang sandaling paghahabol, nawalan ng kontrol sa manibela si Shenwu.
kaya bumangga ito sa poste ng kuryente. Nawalan siya ng malay. Sa sasakyan ay may isa pang taong malubhang sugatan na nakahiga sa lupa. Walang iba kundi si He Weiguang. Agad na kumilos ang Team 5 ng rescue at dinala ang dalawa sa ospital. Bahagyang pinsala lang sa utak ang natamo ni Shenwo at malapit ng magising. Ngunit hindi pinalad si Weiguang ng ganoon. Maraming bahagi ng kanyang buto ang nabali at may malubhang pagdurugo sa utak. Hindi sigurado ang doktor kung madyay gising pa siya. Kung papalaran man, mananatili na lamang siyang parang gulay. Ang kasamahan ni Shenwo ay ipinakita kay Xiaobing ang proseso ng paggamot kay Weiguang. Agad siyang nakaramdam ng kaunting pagdududa, kaya nakiusap siya. Ang nakakataas ay nag-uwi ng computer ni Shenwo para imbestigahan. Ang pangkat ng nagsusuri sa bangkay ay nakatuklas pa ng isang memory card na nakabalot sa plastic wrap, para sa pagkain, na itinago ng salarin sa lalamunan ng biktima. Sa loob ng sasakyan ay may maraming gamit na nawala sa mga biktima sa kaso ng Haizhou. Doon ay may mga bakas ng daliri ni Weiguang. Ang lahat ng bagay ay tagmang-tugma sa nangyaring krimen. Kinwestiyon ni Xia Mo kung bakit nagpadala si Xiaobing ng mga tao para pigilan siya. Galit itong nagsabi na kung hindi niya ginawa iyon, ay tiyak na magkaiba na ang sitwasyon ngayon. Ginamit ni Shenwo ang pagiging padalos-dalos at emosyonal na pagkilos ni Xia Mo upang manipulahin siya na parang isang pyesa sa laro. Kung hindi humadlang si Xiaobing, marahil ay naging sospek na rin si Xia Mo sa aksidenteng iyon sa ngayon. Ang dahilan kung bakit ginawa iyon ni Xiaobing ay hindi lamang para protektahan si Xia Mo, kundi upang mapagsama nilang dalawa ang impormasyon. Kapag magkasamang kumilos ay mas mataas ang tsansa na magtagumpay. Ang sitwasyon ng dalawa sa oras na ito ay lubhang tensyonado. Buti na lang at may babaeng kasamahan doon para mag-ayos. Pareho nilang alam na si Weiguang ay hindi ang tunay na salarin. Ngunit sa ngayon, ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kanya. Sa loob ng 15 taon ay walang mahanap na pahiwatig ang mga pulis. Ngunit bigla na lamang lumitaw ang lahat ng ito at nakaturo pa kay Weiguang na wala ng kamalayan. Maaaring sabihin na si Shenwo at ang kanyang ama ay napakadetalyadong nagplano nito. Maging ang aksidenteng ito ay nakaplano na rin ng maaga. Matapos ang pangyayaring ito, si Shenwo na dating sospek ay naging isang biktima. Ngayon ay iniisip ng lahat na si Weiguang ang salarin sa malagim na krimen sa Haizhou. Ang buong pangkat ng Major Crimes Unit ay nagtipon-tipon para suriin ang proseso ng psychological treatment ni Weiguang. Napansin nila na ito ay talagang tunay na boses niya at hindi dumaan sa anumang pag-edit o pag-cut. Ang lahat ng iba pang detalye ay eksaktong katulad ng kaso sa Haizhou batay sa katawan. Ang pangkat ng nagsusuri ay tiniyak din ang oras ng pagkamatay, na bandang alas 11 kagabi. Ang tanging pagkakaiba ay nasa alarm clock. Sa nakaraang 5 beses, matapos itong gamitin ay dinadala niya ito. Ngunit sa pagkakataong ito ay iniwan niya ito sa pinangyarihan. Sa relong ito ay natagpuan din lamang ang mga bakas ng daliri ng 6 na soang biktima kahapon. Ang biktima, matapos umuwi, ay hindi na lumabas pa. Pagkatapos ay may isang sospek na pumunta sa palapag ng biktima. Di nagtagal, kinumpirma ng pulisya ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng mga bakas ng daliri sa pasimano, na si Weiguang nga. Ngunit nang pasukin ang bahay para maghanap ay wala ang tao. Natuklasan ang maraming sandata at mga lumang larawan, na lahat ay pagmamay-ari ng mga soang biktima. Matapos simulan ng pulisya ang investigasyon, doon naman siya nagkaroon ng aksidente. Ng aksidente at malubhang pinsala, naghihinala ang mga pulis na may taong sadyang nagpahamak kay Weiguang. Sinubaybayan ni Shenwo si Xia Mo at nahuli siya nito. Noong gabing nangyari ang krimen, maagang natapos sa trabaho si Shenwo. Mayroon siyang sapat na oras para isagawa ang krimen. Bukod pa rito, nalaman din ni Xia Mo na noong nakaraang ilang araw, nanood si Shenwo ng pagtatanghal ng biktima. Naghinala ang dalawa na isinagawa niya ang gawaing ito at saka tinawagan si Weiguang para pumunta roon at umako sa kasalanan. Ngunit naramdaman ni Xiaobing na kakaiba sa tala-arawan ng paggamot kay Weiguang. Bakit kaya alam niya ang tungkol sa guro ni Xia Mo at alam din ng mabuti ang impormasyon tungkol sa iba pang mga kaso? Bagaman kayang maghipnotismo ni Shenwo, ngunit para manipulahin ang isipan sa ganoong antas, kailangan niyang gawin para kay Weiguang na hindi na nito makilala ang katotohanan sa ilusyon. Pumunta ang pangkat ni Xiaobing sa kanyang bahay nang minsan upang tingnan kung may matutuklasan ba silang anuman. Ang mga silid dito ay may disenyong pangloob na magkakatulad. Kung hindi mag-iingat, maaari talagang pumasok sa maling bahay nang hindi nalalaman. Nakita ni Xiaobing na may mag-asawang kalilipat lang ng mga gamit, kaya agad siyang tumakbo para humingi ng pahintulot na mag-inspeksyon. Sinabi ng magkarelasyon na ang silid na ito ay nalinis na ng maayos bago iyon. Nakahanap ang babaeng pulis ng isang pahiwatig sa gilid ng kama kung saan may nakadikit na pulang sangkap. Ngunit hindi ito dugo. Ang sangkap na ito ay natagpuan din sa remote ng TV. Gaya ng inaasahan, tama ang hinala ni Xia Mo.
Si Wei Guang ay tila bagising na pumasok sa isang bangungot, ngunit ang bangungot na ito ay gawa lamang ng tao. Naghihinala sila na si Shen Wu ang may gawa nito. Hinayaan niyang pumasok si Wei Guang sa silid na ito at tinakat siya hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos ay dinala siyang muli sa sariling silid. Ginagawa ito upang paggising niya. Mas lalong aasa si Wei Guang sa kanya. Mula roon ay madali na ang pagmamanipula sa isip. Nang magising na si Shen Wu, agad na dumating ang pulisya para kumuha ng pahayag. Sinabi niya na mula noong binangungot si Wei Guang, nagsimula na siyang mag-isip na ito talaga ang pumatay. Noong dinala niya ito para sa gamutan, binigyan siya ni Wei Guang ng ilang mga gamit. Ang mga ito ay ang mga nawawalang gamit ng biktima na natagpuan sa upuan sa harap ng sasakyan. Dahil hindi niya ito tinanggap, nagwala ito sa galit bago niya ito nagawang pakalmayan. Ngunit habang nasa daan at nakakita ito ng sasakyan ng pulis, bigla itong nawalan ng kontrol. At ang resulta ay ang pagkakaroon ng aksidente. Isinakdal pa niya si Xiaobing sa madalas na pagbibigay ng pressure kahit wala namang sapat na ebidensya. Dahil dito, siya ay pinagalitan ng nakakataas. Pinagalitan dahil ang sitwasyon ng kaso ay palala ng palala. Ang lahat ng bagay ay panig na kay Shen Wu. Ang palabas na ginawa niya ay naging epektibo. Hinintay ni Siamo si Shen Wu para dalhin siya sa isang lugar. Ang lugar na ito ay ang kindergarten kung saan niya nakilala ang guro. Iniisip ni Siamo na si Hai Yang ay kasama pa rin niya at silang dalawa ang tunay na mga salarin sa kasong ito. Ngunit wala siyang ebidensya kaya hindi siya makapag-akusa. Ipinaalala niya sa kanya na si Hai Yang ay hindi na ang amang minamahal niya noong taong iyon. Kaya itigil na ang pangangarap na muling magkakasama silang dalawa. Ang kapitan ng pulisya ay personal ding kumuha ng pahayag mula kay Shen Wu. Ngunit ang resulta ay hindi pa rin nagbago. Hindi pa rin nagpapakita ng anumang butas si Shen Wu. Inamin na rin ni Xiaobing sa kapitan na sa loob ng nakaraang panahon, siya at si Siamo ay lihim na nag-imbestiga sa kasong Haizhou. Alam din ito ng kapitan at lubos siyang nagalit. Subalit nang marinig ang mga makatwirang hinala ni Xiaobing, nagpa siya pa rin ng kapitan na magbigay ng tulong sa kanya sa huling pagkakataong ito. I-scan ang DNA ni Shen Wu sa buong mundo para mahanap si Hai Yang. Samantala, sa panig ni Shen Wu, matapos gamitin ang lahat ng paraan nang hindi pa rin mahanap ang ama, wala siyang magawa kundi gamitin ang pinakasimpleng paraan. Pinuntahan niya ang bawat lugar at nagtanong sa bawat tao tungkol sa kanyang ama. Sa kasalukuyan ay wala pa ring mahanap na anumang impormasyon, kahit alam niyang para itong naghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami. Ngunit ang pagmamahal ng anak sa ama ay napakalaki. Hindi siya tumigil sa paggawa nito sa loob ng nakaraang 17 taon. Ang pag-scan ng DNA sa buong mundo ay nagkaroon na ng resulta. Nahanap na si Hai Yang. Subalit ngayon ay isa na lamang siyang kalansay na bulok. Ang mga butong ito ay natagpuan noong nakaraang taon. Dahil ito ay nabulok na, kaya hindi makakuha ng sample ng DNA sa karaniwang paraan. Kailangang gumamit ng makabagong teknolohiya bago makumpirma ang pagkakakilanlan ng taong ito. Maraming beses na itong sinuri ng pangkat ng mga eksperto. Ang taong ito ay tumutugma sa DNA ni Shen Wu ng mahigit 79%. Kaya maaari lamang na ito ay si Hai Yang. Sa pinangyarihan ay may natagpuang isang hiringilya at isang tiket ng bus mula pa noong 17 taon na ang nakararaan. Higit pa rito, sa hiringilya ay natuklasan din ang gamot na pamparelax ng kalamnan. Ayon sa pagsusuri, ang taong ito ay pumanaw na ng humigit kumulang 10 hanggang 15 taon, na nagpapatunay na ang mag-amang Shen Wu ay biktima rin ng malupit na salaring ito. Sa madaling salita, sina Xiaobing at Siamo ay nagkamali sa pagtukoy sa salarin at napagbintangan si Shen Wu sa nakalipas na panahon. Ngunit maging si Shen Wu ay hindi rin alam na patay na ang kanyang ama. Sa loob ng maraming taon ay hindi siya tumigil sa paghahanap sa kanyang ama at laging iniisip na si Hai Yang ang salarin. Ang tunay na sanang mamatay ay patuloy pa ring nakikipag-ugnayan ng lihim sa kanya para manipulahin ang kanyang kaisipan. Naghinala si Xiaobing kay Shen Wu dahil sa sobrang pagmamadali nitong iligtas ang ama. Kaya nito isinagawa ang krimen sa apartment at ibintang ang kasalanan kay Wei Guang. Nang malaman ni Siamo ang tungkol dito ay nawalan siya ng direksyon. Palagi niyang iniisip na ang matandang Shen ang salarin. Ngunit ngayon ay pumanaw na ito nang hindi pa napaparusahan. Bukod pa roon, ang kanyang mga naging hinala ay naligaw ng landas. Sa ngayon ay wala pa ring mahanap na anumang pahiwatig tungkol sa tunay na salarin. Kaya ang kaso ay nasa isang dead end. Pumunta ang dalawa sa lugar kung saan nahanap ang kalansay at personal na bumaba sa ilog para maghanap ng ebidensya. Ngunit wala pa ring nakuha. Biglang nakatanggap si Shen Wu ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na nagsasabing ang kanyang pagsusuot ng puting damit ay kamukhang kamukha ng kanyang itsura noong naglalaro siyang magdoktor nung bata pa siya. Inisip ni Shen Wu na minamasdan siya ng kanyang ama, kaya agad siyang tumakbo sa paligid para maghanap. Ang numerong iyon ay muling tumawag sa kanya at nagsabing magkikita na silang dalawa sa lalong madaling panahon. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng matinding emosyon kay Shen Wu.
Naisip ni Xiaobing na ito na ang tamang oras para kay Shenwu na malaman ang katotohanan. Kaya nagpadala siya ng tao para dalhin siya sa himpilan ng pulisya upang kilalanin ang kanyang ama. Ang lahat ay naging malinaw na. Hindi na napigilan ni Shenwu ang kanyang nararamdaman. Tumakbo siya sa banyo at umiyak ng malakas. Nakisimpat siya ang lahat sa kanyang kalagayan at sa pangungulila niya sa pagmamahal ng magulang. Matapos siyang kumalma, kinumpirma ni Xiaobing na ang ama ni Shenwu ay hindi ang salarin. Tiniyak ng pulisya na ang nag-ulat sa kanila noong araw na iyon ay si Shen Haiyang. Ang mga bakas ng daliri ay napatunayang sa kanya nga. Ang tunay na salarin ay nakasuot ng uniforme at may anyo na talagang kahawig niya. Kaya napagkamalan ng pulisya na ang salarin ay siya. Matapos iyon ay nagsimulang maglabas ng anunsyo para hanapin siya. Tila simula ng araw na iyon. Inisip din ni Shenwu na ang kanyang ama ang salarin. Iyon din ang simula ng lahat ng pagkakamali. Pumanaw na siya noong mismong araw na iyon. Ang taong nagpadala ng sulat sa kanya noong sumunod na araw ay hindi rin ang kanyang ama. Nagtanong si Xiaobing tungkol sa impormasyon ng kanyang ama noong taong iyon. Ngunit sa kasalukuyan, tila ayaw makipagtulungan ni Shenwu sa imbestigasyon. Nang siya ay makauwi, naghihintay na si Siamo sa silong ng gusali. Sa ngayon, siya ang taong pinaka nakakaunawa sa kanya. Inaliw siya nito at ninais na makipagtulungan siya upang mahanap ang salarin. Kasabay ng paghingi ng tawad dahil sa maling paratang sa kanyang ama. Ngunit hindi tinanggap ni Shenwu ang paumanhing ito at hindi rin sinabi ang mga pahiwatig na hawak niya. Sina Xiaobing at Siamo ay parehong naniniwala na tiyak na may pahiwatig si Shenwu. Ngunit gusto niyang sariling mahanap ang salarin at pagkatapos ay maghayganti para sa kanyang ama. Kailangan itong pigilan agad ng dalawa. Ang pulis ay nakahanap ng ilang kakaibang kaso na may kaugnayan kay Shenyu at tinawag si Xiaobing para mag-imbestiga. Una ay ang kaso ng pananakit. Ang mga biktima ay 3 kabataang lalaki na binugbog hanggang sa magkapasa-pasa. May natuklasang kemikal sa kanilang katawan na ginamit para sila ay patulugin. Bago nito, hiningan nila ng pera si Shenyu sa pamamagitan ng pananakot. At pagkatapos ay nangyari na ito. Tinanong ng pulis si Shenyu. Ngunit wala siyang alam tungkol sa pangyayari. Kasunod nito ay ang kaso kung saan ang biktima ay guro sa Haizhou Medical Academy. Maraming babaeng estudyante ang hinaras niya. At isa si Shenyu sa mga biktima. Kinalaunan, ang gurong ito ay binugbog din at itinapon sa harap ng gate ng paaralan. Katulad ng 3 kabataan noon, ang huling kaso ay may kinalaman sa matalik na kaibigan ni Shenyu. Ang pangalan ng babae ay Zion. Noong taong iyon ay nag-recruit ang ospital, at ang magkaibigang ito ay kapwa nakapasok sa huling antas. Ngunit nangyari ang isang insidente habang nakikipag-date sa kasintahan. Si Zion ay palihim na kinunan ng larawan at ipinakalat sa social media. Dahil dito, ang kanyang isipan ay gumuho at huminto siya sa pag-aaral. Si Shenyu naman ang natural na nakakuha ng trabahong iyon at naging doktor sa ospital ng probinsya ng Haizhou. Noong panahong iyon ay pinaghinalaan din ng pulis si Shenyu. Subalit nang mag-imbestiga ay walang nakitang anumang kainahinala. Pumunta si Xiaobing at ang kanyang kasamahan sa bahay ni Zion para magtanong pa. Ngunit nang marinig ng babaeng ito ang pangalang Shenyu, agad siyang nag-hysterical at tumakbo papasok sa silid. Nang magtanong sa kanyang ina, nalaman nila na noon, dahil nakakaawa si Shenyu na nawalan ng ama, ay madalas siyang dinadala rito para kumain. Ang magkaibigang ito ay lamaking magkasama simula pagkabata. Bago nangyari ang insidente, ang relasyon ng dalawang panig ay napakaayos. Inisip ng babaeng pulis na ang taong ito ay laging nasa likod para protektahan si Shenyu at linisin ang lahat ng mga hadlang para sa kanya. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Xiaobing. Naniniwala siya na sinusubukan ng taong ito na hubugin, impluwensyahan, at baguhin si Shenyu sa aspeto ng mentalidad at kamalayan niya. Upang isipin nito na ang laging nasa tabi na nag-aalaga at nagtatanggol sa kanya ay ang kanyang ama. Mula roon, madali na siyang mamanipula at mapalitan ang kanyang paraan ng pag-iisip sa paglutas ng problema. Na nangangahulugang anumang paghihirap ang harapin ay gagamit siya ng ekstremong paraan upang malutas ito. Si Shenyu ay maaaring hindi namamalayan na siya ay nagbabago na patungo sa masamang direksyon. Ang ika-5 pangkat ng pulisya ay may bagong direksyon sa imbestigasyon. Sila ay nagtipon-tipon para sa mga larawang natagpuan sa loob ng bahay ni Wei Guang at napagtanto na ang kumuha ng mga larawang ito dapat ay mayroon siyang propesyonal na kasanayan sa pagkuha ng larawan. At kailangan din niyang marunong gumamit ng long focal length lens. Ang ganitong uri ng lente noong mga taong 1970 ay napakamahal at hindi lahat ng tao ay may kakayahang bumili nito. Pinatutunayan nito na ang salarin ay dapat na isang tao na may kakayahan sa propesyonal na fotografiya at kasabay nito ay may matatag na ekonomiya. Na ang mga bagay na ito ay wala kay Wei Guang. Napansin na ang materyales ng papel na ginamit sa pagprint ng larawan noon ay may pagkakaiba sa ngayon. Kaya ang mga pulis ay nag-imbestiga at tinunton ang mga lugar na nagtitinda ng ganitong uri ng papel sa mga nakalipas na taon. Lalo na ang mga shop ng fotografiya sa kahabaan ng ruta ng bus na 300 sa direksyong ito.
Ang pangkat ni Xiaobing ay nakahanap ng isang lumang studio ng fotografiya kung saan naunang dumating si Siamu. Ang lugar na ito ay kasalukuyang pag-aari ng isang matabang lalaki. Ikinwento niya na ang lumang studio na ito ay sa kanyang ama. Ngunit ang ama niya ay pumanaw na noong nakaraang taon. Noong taong iyon, nang ilipat sa kanyang ama ang tindahang ito, ay kumuha siya ng maraming empleyado para kumuha ng mga larawan. Inilarawan ng pulis ang anyo ng salarin sa matabang lalaki. Ngunit noong panahong iyon ay bata pa siya at mahilig maglaro, kaya hindi na niya matandaan. Ang salarin ay may taas na 1.8 na metro habang ang kanyang ama ay 1.65 na metro lamang, kaya maaari na siyang alisin sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Kumuha siya ng isang kahon ng mga larawan para ipakita sa pulis. Dito ay nahanap ng pangkat ni Xiaobing ang mga larawan ng mga malas na biktima. Maaaring ang tunay na salarin ay dating nagtrabaho sa shop na ito. Matapos malaman na matagal nang pumanaw ang kanyang ama, naghinala si Shen Yu na may nagpapanggap na kanyang ama upang mamanipula siya. Kinuha niya ang aklat na ibinigay ng kanyang ama noong bata pa siya, kung saan nakatala ang maraming sulat kamay ng kanyang ama. Ikinumpara niya ang sulat kamay sa mga liham na natanggap niya mula pagkabata hanggang ngayon. At nakitang magkaiba ang mga panulat kaysa noon. Palagi niyang ikinukumpara ang mga liham sa kaarawan sa liham ng pamamaalam ng kanyang ama noong taong iyon. Kaya hindi niya ito napansin. Ang silid-aklatan kung saan siya dati madalas mag-aral. Habang naghihintay na matapos ang trabaho ng kanyang ama, ay ililipat na ngayon. Pumunta siya rito upang sariwain ang mga alaala at, kasabay nito, ay suriin ang ilang mga bagay. Naalala niya na noong araw, may isang lalaking nagngangalang Shan Quan na laging humihiram ng mga aklat na binasa rin niya. Nang tanungin ni Shen Yu ang kanyang ama tungkol sa taong ito, ang kanyang ama ay nagpakita ng matinding galit, at binalaan ng anak na huwag babanggitin o lalapit sa taong ito. Kinabukasan, nakipagkita siya sa dating kasamahan sa trabaho ng kanyang ama upang magtanong tungkol sa lalaking ito. Si Shan Quan ay matalik na kaibigan ng ama ni Shen Yu na napakahusay sa fotografiya at naging pasyente rin dati sa Haiyang. Matapos pagsamasamahin ni Siamu ang kanyang mga hinala, pumunta rin siya sa silid-aklatan upang maghanap ng ebidensya. Ang resulta ay nakakita siya ng isang resibo na nakaipit sa isang album ng larawan. Kasabay nito, ang matabang lalaki ay pumunta sa himpilan upang tulungan ng pulisya sa investigasyon. Matapos halukayin ang kanyang alaala, naalala rin ng matabang lalaki na noong taong iyon ay may isang lalaking napakakakaiba. Noong bagong taon, nakita ng kanyang ama na siya ay nag-iisa at kaawa-awa, kaya inimbitahan siya sa bahay upang sabay na magdiwang ng medianoche. Nang ang lahat ay kukuha na ng litrato ng magkakasama, nagboluntaryo siyang humawak ng camera kahit na mayroon itong timer function. Talagang tumanggi siyang sumama sa litrato. Gusto lamang niyang kuhanan ng larawan ng ibang tao at ayaw na may sino mang mayroong litrato niya. Napagtanto ni Shen Yu na nanganganib ang kanyang buhay, kaya agad siyang pumunta sa presinto upang humingi ng proteksyon. Si Shen Yu, sa pagkakataong ito ay ipinagtapat na niya ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa salarin. Ang 56 na taong gulang na lalaking ito ay pumunta sa ospital ng Anding, na siya ring lugar kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama. Nanirahan siya roon ng 5 taon at naging mabuting kaibigan ng kanyang ama. Hindi lamang tinulungan ni Haiyang ang lalaking ito sa pagpapagamot, kundi tinuruan din niya si Shan Quan na magbasa, magsulat, at mag-alaga sa sarili sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang relasyon ng dalawa ay naging kasing lapit ng tunay na magkapatid. Natutunan din niya ang teknik sa pagtuturok at pagkakabit ng swero, kaya tumulong siya sa ospital sa loob ng ilang panahon. Noong siya ay kapanganak pa lamang, iyon din ang oras ng pag-alis nito. Ayon sa kwento ng ilang doktor doon, ang lalaking perverti na ito ay palaging tumitingin sa kanya sa kakaibang paraan at may mga kilos ding labis sa normal kay Shen Yu. Natakot ang kanyang ama na baka manganib siya, kaya binugbog niya ito at pagkatapos ay pinalaya si Shan Quan sa lugar na iyon. Mula noon hanggang ngayon ay wala nang balita sa kanya. Ilang araw matapos mawala ang kanyang ama, nag-iwan siya ng 2 huwad na liham para sa kanya, kung saan inutusan siyang iligpit ang lahat ng mga bakas bago mag-ulat sa pulisya. Ang pervertidong ito ay palaging nasa dilim upang mag-obserba at protektahan si Shen Yu. Sa bawat kaarawan ay nag-iiwan siya ng isang kahon ng regalo na may lamang card at isang bagay. Hanggang sa kamakailan lamang, nalaman niya na ang mga iyon ay mga gamit na kinuha niya mula sa bahay ng mga biktima. Sa pinakahuling pagkakataon, may kalakip pa itong larawan ng biktima sa kaso sa apartment at isang kwadernong gawa sa balat ng baka, kung saan nakatala ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga kaso sa Haizhou. Inamin niya na siya ang tunay na salarin at nakipag-ugnayan pa sa kanya para sabihing magkikita na sila sa lalong madaling panahon. Ang pulisya ay dumedepende sa kwadernong nakuha mula kay Shen Yu upang suriin ang sulat kamay laban sa resibo. Ang resibo na nahanap ni Siamu ay may resulta na eksaktong tugma. Sa pagkakataong ito ay tiyak na ang salarin ay wala ng iba kundi si Shan Quan. Ngunit, sa kasalukuyan ay wala pang pagsusuri sa sasakyan sa aksidente.
Kaya si Shen Yu ay nananatili pa rin sa listahan ng mga pinaghihinalaan at kailangang bantayang mabuti. Bago umalis ng bahay si Shen Yu, pinasuri muna ni Xiaobing ang buong paligid bago siya pinayagang umalis. Sa daan ay nagpadala rin sila ng malaking bilang ng mga pulis na nakabuntot sa kanya na parang anino. Biglang nakatanggap si Shen Yu ng isang mensahe mula kay Shan Quan na nagtatakda ng lugar para sa kanilang pagkikita. Agad na ipinasa ni Shen Yu ang mensaheng ito sa himpilan ng pulisya. Ang lahat ay agad na nagmaniobra patungo sa isang mataong palengke. Naghintay muna siyang makapwesto ang ikalimang pangkat ng pulisya bago bumaba ng sasakyan at pumunta sa tagpuan. Ang lahat ay handa na upang dakpin ang salarin. Subalit biglang tumakbo ng mabilis si Shen Yu at nakatakas sa paningin ng mga pulis. Mabilis na humabol ang pangkat ni Xiaobing at nakita siyang nagtatanong sa mga tao sa loob ng isang tindahan ng electronics. Galit na galit si Xiaobing at dinala siya sa silid pagtatanong. Lumabas na may itinatago pa palang mahalagang bakas si Shen Yu. Noong una ay pumunta na siya rito upang maghanap at natuklasang nagtatrabaho ang salarin sa loob nito. Ngunit noong panahong iyon ay hindi niya alam na siya pala si Shan Quan na nagpapanggap bilang kanyang ama. Nang magtanong sa may-ari ng tindahan, nalaman nilang 6 na taon na pala itong nagtatrabaho roon at laging namumuhay sa ilalim ng pagkakakilanlan ni Hai Yang. Ngunit hindi siya gumagamit ng account sa bangko o ng credit card. Kaya hindi rin nila alam ang numero ng telepono o ang address ng kanyang bahay. Nang pauwi na sila, nakatagpo sila ng isang lalaking bigla na lang tumakbo. Dahil mukhang kainahinala, hinabol siya ng mga pulis. Habang dumadaan, may narinig si Xiaobing na usapan sa malapit. May isang babaeng naghahanap sa isang kakaibang mama na pumunta para bumili ng mga bulaklak. Ngunit iniwan ang kahon ng mga gamit. Nang ilabas ni Xiaobing ang larawan ni Shan Quan upang ikumpara. Tiningnan ito ng tindera ng bulaklak at tumango agad nang hindi na nag-iisip ng matagal. Kinumpirma niyang iyon nga ang lalaking iyon. At natatandaan pa niya ito ng malinaw dahil bukod sa pagbili ng bulaklak, iniwan din nito ang kanyang sasakyan sa malapit sa tindahan na para bang ayaw niyang hindi siya mapansin ng iba. Agad na sinuri ng mga pulis ang buong sistema ng kamera sa paligid ng lugar. Ngunit ang nakapagtataka ay hindi man lang nakita ang anino ng kanyang paglitaw. Matapos umalis sa tindahan ng bulaklak, tila naglaho na siya sa hangin. Ang pinakamakatwirang hinala ay sumakay siya sa isang pampublikong sasakyan upang makaurong ng ligtas. Sa iniwan niyang sasakyan, nakahanap ang pulisya ng ilang mga bakas na dinala para sa mas masusing pagsusuri. Kasama nito ang isang album ng mga larawan na nagpapatayo ng balahibo sa sinumang tumingin. Sa loob nito ay sunod-sunod na larawan ni Shen Yu na inedit ng kakatwa. Lahat ng taong dating katabi niya ay pinalitan ng mukha ni Shan Quan. Isang kakatwang obsesyon ito, hanggang sa punto na mahihinuhan ng mga tao na sa mundo ng kanyang imahinasyon. Si Shen Yu ay matagal nang binigyan ng isang ganap na ibang papel. Base sa mga detalyeng nakalap, inihayag ni Xiaobing ang hinuha na si Shan Quan ay malaki ang posibilidad na nasa malapit lang sa tinitirhan ni Shen Yu. Sapat na malapit upang palihim na mag-obserba, ngunit nagpapanatili pa rin ng ligtas na distansya. Ang radius na 5 kilometro ay makatwiran. Bukod pa rito, ang lahat ng kanyang personal na impormasyon ay huwad. Kaya malaki ang posibilidad na siya ay naninirahan sa isang lugar na hindi gaanong kontrolado. Sa mga lugar na maluwag ang pamamahala at komplikado ang mga taong pumapasok at lumalabas. Kung saan ang pinakakilala ay ang mga lumang gusali na may iba't ibang uri ng mga residente na madali para sa pagtatago. Agad na ipinatupad ng buong pangkat ang paghahanap sa direksyong ito at, asahan pa. Hindi nagtagal ay natukoy na ang tirahan ni Shan Quan. Nang isagawa ang paghahalughog sa masikip na silid na iyon, ang bagay na pinaka nakakagimbal ay hindi ang mga kagamitan, kundi ang mga larawang nakatakip sa buong dingding. Ang lahat ng iyon ay si Shen Yu sa kanyang mga pinakaordinaryong sandali, mula sa tingin, ngiti, hanggang sa paraan ng paglakad, na nagpapatunay na matagal na siyang sinusubaybayan ng hindi niya namamalayan. Hindi lamang iyon, sa loob ng kamera ay mayroon ding maraming larawan ni na Xiaobing at Siamu, na tila gusto niyang tandaan ang lahat ng mga lumilitaw sa buhay ni Shen Yu. Nakahanap din ang pulisya ng patakan ng biktima sa loob ng parehong apartment, kasama ang marami pang ibang personal na dokumento. Ipinapakita ng mga nakaimbak na data na ang insidente ay nangyari mismo sa araw ng kaarawan ng dalagang iyon. Isang pagkakataon na nagpabigat sa loob ng lahat. Ang lahat ng mga palatandaan ay itinuturo ang iisang tao lamang. Kaya naman si Shen Yu ay naalis na sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Ngunit ito naman ang naging sanhi upang si Xiaobing ay mauwi sa kawalan ng kontrol sa emosyon. Si Siamu, matapos malaman ang buong katotohanan, ay nananatili sa tabi upang aliwin si Shen Yu, na tumutulong sa kanya na maramdaman na hindi niya kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Kahit ang mga inedit na larawan na iniwan ni Shan Quan ay nagdulot sa kanya ng matinding yamot, na hawak sa kamay at gustong punit-punitin para gaman ang loob. Habang nangyayari iyon, bumalik si Shan Quan sa isang abandonadong konstruksyon.
ang lugar na dating ospital ng Anding noong araw, na siya ring lugar kung saan niya unang nakilala si Haiyang. Mula rito ay nabunyag na may dala rin siyang nakaraan na hindi naging madali. Tinatawag sa kung ano-anong mga palayaw simula pa noong bata siya. Nanirahan kasama ang kanyang lolo at lola sa gitna ng kakulangan, at tila tuluyan nang nabaon sa limot ng mundong nakapaligid sa kanya. Dito mismo sa Anding, minsan siyang tinulungan ni Haiyang. At marahil dahil dito ay palagi niyang itinuturing ang lugar na ito bilang bahagi ng mga alaalang hindi na maihihiwalay. Habang naglalakad sa gitna ng mga guho upang hanapin ang mga piraso ng lumang alaala. Sa kasamaang palad ay naaksidente si Shan Quan at naipit, na natiling walang malay ng maraming araw hanggang sa may isang nangongolekta ng basura ang hindi inaasahang nakakita at humila sa kanya palabas. Sa mga sumunod na araw, siya ay nabuhay ng palaboy-laboy. Natutulog sa kahit saang lugar hanggang sa matagpuan siya sa tambakan ng basura na may hawak na kapirasong papel na may pangalan at numero ni Shen Yu. Sa kamay ng dalawang mabuting lalaki, tinawagan nila ang babae at nagpasya si Shen Yu na makipagkita. Habang ipinapalam din ang lokasyon kay Siya Mo at sa himpilan ng pulisya para sa mabilis na pagpapakalat ng pangkat, pumasok siya sa isang silid na inihanda na. Naroon na si Shan Quan bago pa man siya dumating. Siya ay natataranta sa punto na itinuturo na lamang ang mga pagkain at mga dokumento upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Habang si Shen Yu naman ay hindi mapigil ang kanyang emosyon hindi dahil sa pagkaantig kundi dahil sa matinding galit. Sa harap ng lahat ng mga nangyari, na ginawa ng lalaking ito sa kanyang buhay. Nang maging maisla na ang sitwasyon, sina Siya Mo at Xiaobing ay agad na sumulpot at nagtulungan upang pasukuin at pigilan ang lahat na lumampas sa kontrol. Bagamati sa sandaling iyon, ang naipong emosyon ni Shen Yu ay muntik na siyang mapakilos ng ayon sa kanyang instinto. Si Shan Quan ay dinala pagkatapos sa himpilan ng pulisya para sa investigasyon. Ngunit ang kanyang magulong kaisipan ay nagpahirap sa pagkuha ng kanyang pahayag. Paulit-ulit niyang itinatanggi ang lahat, kahit na ang mga ebidensya ay iniharap na sa kanyang harapan. Sinubukan ni Xiaobing na manatiling mahinahon. Pilit na inaalala ang mga pangyayari noon ang mga alaalang isinisisi niya sa sarili sa loob ng maraming taon. Bilang paraan ng pagharap sa kanyang sarili at sa nakaraang hindi na niya mababago pa. Nang muli niyang isagawa ang kilos na iyon, gaya ng isang nakasanayang nakaugat na sa kanyang kamalayan. Hindi na malayang idiniit niya ang pamilyar na gamit ni Xiaobing sa kanyang noo gaya ng ginawa niya noong taong iyon. Ang kaibahan lamang ay sa pagkakataong ito, ang kanyang alaala ay pumayag ng makipagtulungan. Naalala niya na si Xiaobing ang batang pulis noon. Kasabay nito ay naalala rin niya ang mga babaeng lumitaw sa kanyang buhay. Ang mga taong nagpunta sa kanya para lamang kumuha ng ilang retratong pang-alaala. Ngunit, sa kanyang malawak na imahinasyon, sila ay naging mga taong may espesyal na pagtingin sa kanya dahil lamang sa minsan silang ngumiti ng magalang. Mula sa mga napaka-ordinaryong ngiting iyon, nagsimula si Shan Quan ng isang serye ng mga hinuha, nang hindi inaanyayahan ay kusa siyang dumarating. Palihim silang sinusubaybayan, tinatandaan ang bawat pagkaing gusto nila, bawat lugar na madalas nilang puntahan, at maging ang oras ng kanilang mga gawain, na tila ba naghahanda para sa isang pagsusulit sa buhay, na siya lang ang nagtakda, nang tanungin ni Xiaobing kung bakit kailangang saktan ang mga taong lagi niyang sinasabing minamahal. Ang sagot na nakuha ay napakababaw, na parang isang gasgas na katwiran, na sila mismo ang nagtulak sa kanya sa landas na iyon, na tinalikuran nila ang kanyang tiwala ng tahimik na nagpamilya. Kaya sa baluktot na pag-iisip na iyon, binigyan niya ang sarili ng karapatang tapusin ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Pagkarinig dito, ang natira na lamang kay Xiaobing ay galit, dahil ang lahat ay bunga lamang ng imahinasyong panig sa kanya. Ang mga babaeng iyon ay hindi man lang kilala kung sino siya. Ngunit patuloy siyang nahuhumaling. Gayunpaman, si Shan Quan ay naglakas loob na sirain ang kanilang payapang buhay para lamang masiyahan ang kanyang maling pagkatao. Ngunit wala siyang pakialam. Para sa kanya, sapat na ang malaman ang kanilang pag-iral. Ay sapat na, samantalang ang huling babae at lahat ng pagpaplano ay layong isisi ang lahat kay Wei Kuang upang, pagkatapos, ay marangal na. Lumitaw sa tabi ni Shen Yu. Maging ang insidente sa sasakyan ay bahagi ng plano na kalkuladong mabuti. Hanggang sa punto na naghanda pa siya ng kagamitang pangproteksyon para sa upuan ng driver dahil kampante siyang magiging ligtas si Shen Yu. Sa loob ng 17 taon ay laging nililinlang ang sarili na siya ang tunay na minamahal at siya ang totoong ama. Ngunit kapag binabanggit si Haiyang, ang kanyang treto ay napakalamig na parang isang estranghero. At inamin pa niyang siya ang may gawa ng pananakit dahil lamang sa tingin niya ay hindi ito karapat-dapat sa tungkulin bilang ama. Sa huli, inamin din ni Shan Quan ang lahat ng kanyang mga ginawa, na sapat na upang wakasan ang lahat ng pagdududa. Si Haiyang noong taong iyon, ay naroon sa pinangyarihan ng kaso sa Kimlan. Matapos mangyari ang insidente, agad siyang nagulat sa mga awtoridad. Pagkatapos ay tahimik na sinundan si Shan Quan.
Sabay silang sumakay sa isang bus at, sa kasamaang palad, ay napansin siya sa rearview mirror. Kaya nang sundan ni Hai Yang sa loob ng studio. Ang lahat ay nangyari sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Ang nakakabaliw pa ay sa mismong sandaling iyon, dumating si Shen Yu kasama ang kaibigan para kumuha ng larawan. Na isang pinto lamang ang pagitan, ngunit hindi nila namalayan. Hanggang sa ngayon, napagtanto na niya kung gaano pala kalapit ang distansyang iyon. Sa wakas, dumating na rin ang araw ng pagtatapos. Kailangang pagbayaran ni Shan Quan ang lahat. Inamin din ni Shen Yu ang kanyang mga maling balak kay Wei Kuang. Na nag-iwan kay Sia Mo ng isang matinding pait, dahil malinaw na may mga taong biktima naman talaga. Ngunit natangay sila ng napakalayo. Matapos ang lahat, napagtanto rin ni Sia Mo ang sariling pagkakamali at nagpas siyang bumalik sa probinsya upang gampanan ang tungkulin sa kanyang lolo. Samantala, sa huling pagkakataon ng pagkikita kay Sia Mo, nagpahayag din ng pagsisisi si Shen Yu. Nang ang lahat ay natapos na, doon lamang talaga silang dalawa nakaramdam ng kapanatagan. Si Xiao Bing sa sandaling ito ay, sa wakas, maaari nang itaas ang noo sa pagharap sa kanyang guro dahil natapos na niya ang bagay na pinagsumikapan nito habang buhay. Kaya naman, ang kwento ay nagtapos sa isang payak na katotohanan na hindi kailanman naluluma na ang mga maling gawain ay maaaring magtago sa dilim ng ilang panahon. Ngunit habang may mga taong handang humanap ng katotohanan, maaga o huli ay may lalantad din ang lahat sa liwanag at maibabalik ang nararapat na kaayusan. Ang seryeng ito ay nagtatapos na rito. Nais naming kayong lahat ay maging malusog upang patuloy na sumuporta sa aming team. Maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayo sa mga susunod na serye, ha? Ngayon ay paalam na at magkita tayong muli. Bye-bye.